Hoy, Ginoong Lu, huwag kang mag-alala. Nalason ko na itong si Song Wansi. Ngayong gabi, siya'y sa iyo na. Saj, susunod ako. Naku, saan ba siya pumunta? Ara, Tagay. Dragon Lord, kung alis ka na sa Longyuan, bakit hindi ka na lang bumalik at amunuan ang Longyu Group? Ako ang magiging sekretarya mo. At bantayan ka. Umupo muna, umupo. Hoy, Lao Yu. May sarili pa akong gagawin. Na pala. Duan Liu, may balita na ba sa paghahanap mo sa simbolo ng hexagram? Wala pa po, kahit hinalungkat ko ang buong database ng Dacia. Wala akong nakitang bakas. Tama na, umupo muna, dito mag-usap. Ang Longyuan ay sandata ng bansa, hindi pwedeng basta-basta. Ako na ang mag-imbestiga. Ang pagpatay sa aking kapatid. Ako mismo ang maghihiganti. Dragon Lord. Umupo. Ay. Hay. Mula ngayon, sa inyo na ang Longyuan. Ngayong gabi, walang uwing di lasing. Mga hayop, ginamitan pa ako ng babae. Bukas ng gabi, alas negatibo 8, ang Song at Lu Group ay magdaraos ng victory party sa Shanghai Grand Hotel. Ang presidente ng Song Group, si Song Wansi, ay ikakasal kay Lu Linyuan, ang pangalawang anak ng mga Lu. Sayang ang magandang bulaklak. Napunta sa baboy. Totiu. Si Boss Song, ang pinakamagandang presidente. Sa Jiangdong City, napunta lang kay Lu Linyuan, isang salbaheng mayaman. Grebe. Song Wansi pala ang pangalan niya. 5 taon na ang nakalipas, natulog ako sa kanya. Hoy, umalis ka diyan, Jiang. Kuya Jiang, ang lakas ng loob mo mangara. Si Boss Song, bilyonaryo. Natulog sa iyo? Sage, umalis ka na. Ay naku, si Song Wansi, presidente ng Song Group. Bakit siya nandito? Sino yung batang babae sa tabi niya? Nanay, nakita mo na si Papa, di ba? May anak na pala si Bosong. Sino kaya ang nakapagpa? Buntis kay Bosong. Isang alamat na kagandahan? Grebe. Papa. Papa. Hoy, anak, wag mong tawaging papa. Nga. Hindi ako nagkakamali. Siya ang papa ko. Na nagpapatunay na mag-ama kayo. Ayon sa resulta ng ENA test, si Jiang Chuan at si Song Yanyan ay talagang mag-ama. Wu, Kuya Jiang. Ikaw pala talaga ang ama ng anak ni Bosong. Anak ko talaga si Nyanyan? Yung gabing yun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ikaw na lalaking puro laro at walang ginawa. Ano pa ang magagawa ko kung hanapin kita? Yun na. Kaya ko bang alagaan ka? Tingnan mo. Ang ganda ng sinabi. Kung hindi dahil sa pananakot ng mga lu ngayon, hindi ko sana dinala si Nyan sa'yo. Ang mga Lu? Sinalulinyuan ba ang pumilit sa'yo na magpakasal? Sige, hahanapin ko sila ngayon. Tama na, maging practical ka. Kaka-reject ko lang kay Lulinyuan. Kaya matindi ang gagawing pag-atake ng mga Lu sa Song Group. Si Song Lichuan ang tumutulong sa kanila. Kaya nahihirapan ako. Kaya nga, wala akong oras para alagaan si Nyan ngayon. Pakasalan mo ako at ikaw na ang mag-alaga kay Nyan. Magpakasal. Hoy. Daday, pakasalan mo na si Mommy. Yung ibang bata may daday. Gusto ko rin ng daddy. Sige, Nyanyan. Wu, Kuya Jiang, totoo pala ang sinasabi mo. Nakasiping mo talaga si Bosong. Yehey, may daddy na ako.
Sa totoo lang, kung malulutas ko lang si Song Linchuan at si Lu Linyuan, wala nang problema, hindi na kailangang magpakasal. Parang napipilitan ka bang pakasalan ako? Huwag kang mag-alala, wala akong pakialam sa mga kalokohan mo. Kahit maglasing ka't magbabae. Basta maalagaan mo lang si Nyan. Maglalagay ako ng 50,000 sa card na ito buwan-buwan. Bilang bayad sa'yo. Huwag na, may pera naman ako. Kunin mo na. Yung pera mo. Ilang inuman lang yan. Daday, mahilig ka ba talagang uminom kasama ng magagandang babae? Marami akong pera dito. Ibibigay ko lahat sa'yo. Hoy, huwag, tigilan mo yan. Hala. Di ba yan ang kaklas ko nung high school? Ang masamang tao na si Jiang Chuan ba? Ano? Nakalaya? Ikaw ba ang... Jiang Chuan, kung hindi dahil sa gwapo mo, hindi ako magkakagusto. Sa isang hampas lupang tulad mo, naglakas loob ka pang tumanggi sa akin. Maghintay ka, pagsisisihan mo to, hoy, kita mo tong sports car. Sa bagong boyfriend ko to, hindi mo to kayang bilhin sa buong buhay mo. Ling Meng Meng, Mukhang, hindi mo pa rin ako makalimutan, no? anong kailangan mo? Narinig ko, nung iniwan kita, nagpakalugmok ka. Hanggang sa ginahasa mo ang sarili mong kapatid, at namatay pa siya. Ang lalaking tulad mo, dapat lang mamatay sa kulungan. Papa, sino tong pangit na babae? Bata, sinong pangit ang sinasabi mo? Hoy, Ang lalaking tulad mo, may anak na babae pa? Siguro galing yan sa paggahasa sa iba, no? umalis ka. Huwag mo akong pilitin na sampalin kita sa harap ng bata. Ikaw, Meng, sino tong basurang gwardiya? Ang yabang ng salita. siya yung lalaki noong high school na gumahasa sa sariling kapatid. Hindi ko inakalang makakalaya siya. Kasinungalingan. Pangit na babae, hindi masama ang papa ko. Bata, makinig ka, masamang tao ang papa mo. At ikaw, malamang masamang bata ka rin. Nagmamaganda ka. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras sa ganyang tao. Umalis na tayo. Hoy, ganda, di ba't nagmamadali? Usap pa tayo ng konti. Buti aso, humaharap. Uy, ang lakas ng loob. Ano ba ang itsura mo? Pa magmalaki? Huwag ninyong apihin ang mama ko. Bata, naghahanap ka ng away? Aray, Naglakas loob kang manakit. Si Kuya Chuan ko ay ang financial manager ng Song Conglomerate, ang higante sa Dongjiang. Sinaktan mo siya, wala nang lugar para sa pamilya mo sa Dongjiang. Kahit sino pa ang dumating, walang may karapatang saktin ang anak ko. Giant Chuan, puro dahas lang ba ang alam mo? ay. Ngayon mo lang nalaman kung gaano kakilabot ang Song Conglomerate. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kung susunod ka lang sa hotel at paglilingkuran mo ako ng maayos, baka pag-isipan kong palampasin to, ano, gusto mo? Kuya Chuan, Tumahimik ka. CJ, halika, ipakita mo sa akin. Kung gaano ka katigas. Hahaha. Aray. Kanina mo pa sinasabi walang away eh. Ito, Kung masira ko to, may pambayad siya. Ikaw, may pera ka ba? Kuya Chuan, okay ka lang ba? Sinaktan mo ako, tapos babayaan na lang? Tatawagan ko na ang mga tao sa kumpanya namin. Hintayin mo lang. Huwag ka nang tumawag sa Song Group. Tanggal ka na. Akala mo talaga, ikaw ang boss song ng song group namin? Para sa lalaking tulad mo, tanggal lang. Masyadong mura. Ipapaalam ko sa buong industriya para hindi ka na makapagtrabaho. Babae ka, adik ka na ba sa pag-arte? ang asawa ko, hindi nyo pwedeng hawakan. Kung may susunod pa, babaliin ko ang kamay mo. Sex, ayos. Hindi nyo pinapansin. Ang song group, tatawagan ko na ang mga tao. Bubugbugin ko kayo ngayon. Papaluhurin ko kayo sa harap ko at dilaan ang sapatos ko. Dilaan ang mga daliri ko. Karapat dapat ka bang kumatawad sa Song Group? Johan Chuan, dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti kung sino ako. Si Song. Boss Song. Boss Song, bulag ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Mahal, bakit ka lumuhod? Tawagan mo na ang mga tao para bagbugin sila. Tumahimik ka. Siya ang presidente ng Song Group. Boss Song, ang babaeng ito. Siya ang nanggulo, wala akong kinalaman. Para sa lalaking tulad mo, hindi ka karapat dapat sa Song Group.
Umalis ka na. Boss Song, Papa, kamusta? Ang galing ni Mama, di ba? Magaling na ang mama mo pero kung ikukumpara sa papa mo, malayo pa. Ha? Baka naman mas magaling pa si Papa kay Mama? Siyempre, noon kayang-kaya kong buwagin ang nuclear bomb ng walang gamit. Mag-isa kong hinamon ang isang division. AMM? Ilan ang isang division? Mga 10,000 lang. Ang dami. Papa, ang galing-galing mo. Hindi kaya superhero ka? Tama na, may hangganan din ang pagmamalaki. Uwi na tayo, kakain na. Huwag kang matakot, Papa. Naniniwala ako sa'yo. Yan. Sige, umuwi na tayo para kumain, ano? Seth, Tara, umuwi na tayo. tara na tayo. Song Wansi, baliw ka ba? Nagpakasal ka sa isang guwardiya? Nanay, kalayaan ko kung kanino ako magpapakasal. Sinusuportahan ng pamilya Lu ang pinsan mong si Song Linchuan para makipag-agawan sa'yo sa Lu Group. Tapos, bigla kang nagpakasal sa isang guwardiya. Ano na ang susunod na gagawin nila para labanan ka? Ngayon ka pa magsasalita ng kalayaan? Nanay, sa totoo lang, ang pamilya Lumay o si Song Linchuan, hindi sila gaanong mahalaga. Sino ka? Huwag kang tawag ng nanay. Ako ang asawa ni Song Wansi. Gusto ko lang sabihin habang nandito ako, walang makakapagpabago sa posisyon ni Song Wansi. kalokohan. Gago ka. AMEA, akala mo ba ikaw ang Dragon Lord ng Longyuan? O ang mayamang boss Yui ng Longyu Group? Hinding-hindi mo kami at ang pamilya Lu papansinin? Ile! Song Wansi, payo ko sa iyo. Ibigay mo na lang sa akin ang Song Group at humingi ka ng tawad kay Ji Lu. Kung hindi, ipagbibili ko kayong mag-ina bilang mga alipin. Bahay ko ito, walang karapatan ang isang. Taksil na tulad mo na magsalita. Lumabas ka na. Babae ka. Sinaktan mo ako? Gustong-gusto mong mamatay. Aray, Sinabi ni Wansi na umalis ka, hindi mo ba narinig? akala mo ba hindi ako alis? Hintayin ninyo ako. Maghahanap ako ng tao para sampalin ka. Umalis ka. Giant Chuan. Samahan mo muna si Nyanyan sa taas. Kakausapin ko si nanay. Sek, Yan, tara na. hoy, sino ang nag-utos sa'yong umalis? Tumigil ka. Nanay, si Giant Chuan ang tunay na ama ni Nyanyan. Ha? Ano ba talaga yan? Sabihin mo sa akin ng mabilis. Ma, huwag kang magalit. Umupo ka muna, sasabihin ko sa'yo ng dahan-dahan. Ito, Ma, sa totoo lang. ito. Yun pala, ang ama ni Nyanyan ay yung guwardiya. Kaya pala matagal mo kong niloloko. Ma, basta't mabuti siya kay Nyanyan. Hindi na mahalaga yung iba. Ay naku, Hahaha, Boss Song. Nasa bahay, nag-enjoy ng pamilya. Gidaw, ano nang ginagawa mo sa bahay ko? Ang aming Diyos Tooth Gang ay inatasan ni Ginoong Lu ngayon. Nakunin mula sa'yo ang 60% shares ng Song Group sa halagang ₱1 lamang at ilipat kay Song Linchuan. Impossible. Ang Song Group ay itinayo ng aking ama. Hindi ko ito ibebenta. Mukhang ayaw mong makipag-ayos na maayos. Kung ganon, gawin na lang nating mana ang mga shares na yan. Gidaw, magkano ang binayad sa'yo ni Lulinyuan? Doblehin ko basta't huwag mo kaming pahirapan. Double? Ang galing mo, Boss Song. Seg, bigyan mo ako ng 2 bilyon. 2 bilyon? Bakit hindi ka na lang magnakaw? Ha? Hindi ba halata? Magnanakaw nga ako. Anong magagawa mo? Song Wansi. Ngayon, ano ang pipiliin mo? Ang nanay mo o yung mga shares mo? Ha? Wansi. Gidaw, gago ka. Pakawalan mo ang nanay ko. Huwag kang magmadali, ikaw naman ang susunod. Huwag ka nang tumingin. 200 kong tauhan ang nakapalibot dito.
Ahit langaw, hindi makakapasok ngayon. Bibigyan pa kita ng 3 segundo. 3, 2, 1. Boss, Bibigyan din kita ng 3 segundo. Umalis ka na agad sa bahay na ito. isang hamak na gwardiya ka lang. Manghihimasok ka sa usapin ng Joe's Teeth Gang. Papatayin kita ngayon. Kung ayaw mong umalis, ito ang hinanap mo. Ang galing-galing ni Dade. Giant Chuan, ang Ghost Teeth Gang ang hari sa ilalim ng lupa sa Dongjiang. Hindi mo kayang paglaruan. Dali mo na siya yan, umalis na tayo. Nakapagpabugbog ka na, ngayon alis ka pa? Ngayong ang buong pamilya ninyo ay ililibing dito. Ang gusto mo lang naman ay ang shares, di ba? Perma ko na, okay na? Pag namatay ka, akin pa rin ang pera. Alagaan mo si Nyanyan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, putulin mo ang 2 braso mo. Tapos umalis na kayo ng mga kasama mo. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nananakot ka pa sa akin? Mga kapatid, putulin ninyo ang kanyang mga kamay at paa. Di daw, binabalaan kita, huwag kang magkakamali. Kung hahawakan mo ang isang buhok ni Giant Chuan, kahit maubos ang lahat ng aking ari-arian, lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Akala mo ba natatakot ako sa mga pananakot? Mamamatay ka ngayon. Sugurin ninyo siya. Patayin ninyo siya. Huwag kang mag-alala, kahit bumagsak ang langit, kakayanin ko ito. Medyo may kakayahan ka rin pala. Pero akala mo ba makakalaban mo ako ng ganito lang? Hindi natatakot si Daddy sa inyo. Siya ay si Superman. Superman. May 200 kapatid ako sa labas, isang saksak bawat isa. Kahit si Sun Wukong ang tatay mo, gagawin kang giniling. Kung gayon, sisirain ko ang 200 kapatid mo. Jiang Kuan, tumahimik ka na. Kung hindi dahil sa pakikipag-asawa sa iyo, paano matatawag na Ghost Teeth Gang ang Lu family? Para labanan si Wansi. At ngayon, nandito ka't nagmamagaling. Hindi pa ba sapat ang problema na dinala mo kay Wansi? Tama na, mahuwag mo nang sabihin pa. Ako ang nagpasyang pakasalan siya. Ako ang may kagustuhan. Di daw, tinatanggap ko ang kondisyon mo. Pipirmahan ko. Huwag mong saktan si Giant Chuan. Ayaw ko. Hanggang kailan ka magluloko? May 200 katao sa labas. Kakayanin mo ba? Kahit 20,000 pa ang ganyang klase. Kayang-kaya kong tapusin sila ng madali. Huwag kang matakot, mas si Daddy ay si Superman. Kaya niyang talunin ang isang dibisyon mag-isa. Siyempre, Tama na. Huwag ka nang magpanggap. Ipapasa ko na lang sa kanila ang shares ko. Kasalanan ko rin. Hindi dapat kitang idinamay sa ganitong bagay. ay sinabi ko na nga eh. Yung mga taga-Devil Tooth Gang. Kayang-kaya ko yan. Nagmamayabang ka pa. Kahit hindi mo na iniintindi ang buhay ko. Isipin mo naman si Nyanyan. Tama ka. Hindi dapat makakita ng ganyang away ang bata. Yan, tumabi ka kay mama. Hahaha. Naghahanap ng paraan para umatras. Huli na ang lahat. Mamamatay ka ngayon. Alis tayo. Dito ka muna ng ilang minuto. Ako na bahala sa mga nasa labas. Lalahatin ko sila. Oy mga nasa labas, durugin nyo tong lalaking to. Jiang Chuan. Okay ka lang? Ano naman ang mangyayari sa akin? Dugo nila to lahat. Pero di ba mahigit 200 ang miyembro ng Devil Tooth Gang? Nagmamalaki lang sige daw. Ayun, sabi ko na nga ba, kung totoong 200 sila, makakabalik pa kaya siyang buo? 197 lang silang lahat. Kulang pa ng 3. Nasaan na? Ano? Ibig mong sabihin, yung 197 yun. Lahat sila pinatumba mo? Lanan. Ginoong Jiang ay hindi Kuya Jiang. Patawarin mo na ako, pwede ba? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gusto kong magbagong buhay. Kuya Jiang. Nagkamali ako. Gusto mo magagong buhay? Tama. Binigyan na kita ng pagkakataon, Hindi mo iningatan. Kumusta? Paano mo gusto mamatay? Huwag, Kuya Jiang. Ako na ang aso nyo, pwede ba? Awa nyo na. Kuya Jiang, hahaha. Hindi ka karapat dapat maging aso ko. Papatayin ka, nadudumihan lang ang kamay ko. Umalis ka na. Sex. Lumayas ka sa Song family.
Aalis na ako agad. Salamat, Kuya Jiang. Hoy, sandali. Ay, Oh. Salamat, Kuya Jiang. Ah, ito. nanay. Ngayon, naniniwala ka na ba na kayo kung protektahan si Nyanyan? At si Wansi? Hindi ganoon kasimple. Ang mga Lu ang hari ng Dongjiang. Iyon lang. Ang pinakamababa nilang paraan. Ang mga susunod na mangyayari. Hindi na lang basta-basta na ayos sa pamamagitan ng away. Nanay, darating din ang solusyon. Huwag kang mag-alala. Yan. Huwag mag-alala. Ha? Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo. Maghanda ka na lang para sa piging. Song Lichuan, ano ang ginagawa mo rito? Hihihi. Siyempre, narito ako para panoorin kung paano kayo. Lalayas ng nakakahiya. Panaginip. Ano ba yan? Napirmahan na ang kontrata para sa paglipat ng shares. Matigas pa rin ang ulo mo? Sino ang nagsabi sa'yo na pumirma ako sa kasunduan para sa paglipat ng shares? Hindi ko ibibigay ang aking shares sa Song Group. Wu, ang tapang mo naman, edit. Di ba yan ang tawag? Hindi ka titigil hanggat hindi nakikita ang libingan? Hintayin mo. Ano ang tinitingnan mo? Ay, bakit hindi sinasagot ng loko-lokong yon ang tawag? Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaring maabot o naka-off. Baka hindi nagdala ng tao, sige daw ngayon? Ang sinasabi mo ba ay yung kalbo? Marami siyang dinalang tao, pero lahat sila ay pinatumbang tatay ko. Hahaha. Totoo ba? Ang tatay mo lang, kaya niyang patakbuhin. Ang hari ng ilalim ng lupa sa Dongjiang. Sige daw. Gusto mo bang tulungan kita? Balikan natin siya, baliin ang binti niya. Ano sa tingin mo? Ano ang ipinagmamalaki mo? Sinaktan mo pa ako. Sasabihin ko sa inyo, baka ngayon lang. Wala sige daw para kayurin kayo. Pero mas mabuti na rin ito. Nagsisisi rin si Ginoong Lu na isinama siya. Hihe. Sa totoo lang, para sa inyo, hindi na kailangan. Sabihin mo kay Lulinyuan. Dapat siyang magpakabait, kung hindi, magsasama-sama tayong masawi. Song Wansi, gising ka ba? Sa harap ng pamilya Lu. May kahapatan ka bang lumaban? Magsasama-samang masawi? Yu. Boss Song, malaking problema. Hindi lang kinansela ng pamilya Lu ang pakikipagtulungan sa atin. Pati na ang karapatan natin sa malinis na operasyon ng Liaoning Chamber of Commerce. Ngayong gabi ay kinansela na nila. Haha, congratulations. Congratulations sa inyong lahat. Song Wansi. Ngayon, nakita mo na ba? Sa harap ng pamilya Lu, kung gusto ka nilang mabuhay, mabubuhay ka. Kung gusto ka nilang mamatay, mamamatay ka. Kahit wala ang pamilya Lu, kaya akong pamunuan ang Song Group. At palaging ito, Matigas pa rin ang ulo mo. Saj, gusto kong makita. Kung paano mo ipapaliwanag sa mga shareholder ng board. At bukas, gagawin kong yabot mo mismo sa akin ang posisyon mong CE. Good be. Ay, ito. Ay, Wansi. Kung hindi tayo makikipagtulungan sa pamilya Lu, kulang ang pondo para sa Linyon Project. Ang board ay siguradong pipilitin kang magbitiw. huwag kang mag-alala, Nay. Basta makahanap ako ng bagong collaborative project. At masigurong tuloy-tuloy ang Linyon Project, ang posisyon ko. Ay hindi magagalaw ng kahit sino. Pero, sa ganitong maikling panahon, saan ka makakahanap ng ganoong kalakas na partner? Ang SEC ng Longview Group na si Ye Zhenchuan ay kasalukuyang nasa Dongjiang. Basta makipagtulungan tayo sa kanya. Lahat ng problema ay malulutas. Gusto mong makipagkita kay Yue Zhenchuan? Ay, kaya kong ikonekta kayo. Kaya niyo pong ikonekta si Boss Yu. Napakaganda noon. Si Xiao Zhao, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Kung kilala niya si Boss Yu, ano pa si Boss Yu? Sa harap ko, Pagkakita niya sa'yo, talagang kailangan niyang magbo. wow, ang galing ni Daday. Sige, Giant Juan. Tulungan mo muna si Nay sa sugat niya. Aalis muna ako. Sige, mag-ingat ka. Ikaw ay mag-ingat ka. Mag-ayos ka na sa sasakyan para sa akin. Bibisitahin ko si Boss Yu. Sej, Boss Song. Hello. Boss Song. Kakatawag ko lang sa sekretary ni Boss Yu. Wala si Boss Yu sa hotel at malinaw niyang sinabi na wala siyang oras para makipagkita sa atin. Umuwi muna tayo. Bukas na lang ulit. Kailangan kong makita si Boss Yu. Boss Song, umuwi na po kayo at magpahinga. Ang usapin kay Boss Yu bukas na lang natin pag-isipan. Ganun na lang talaga. Maglagay ka ng tao para bantayan ang galaw ni Boss Yu. Ano man ang mangyari, kailangan ko siyang makita. Gets. Daddy. Gusto ko rin maging kasing galing mo para maprotektahan si Mommy. Ang bait-bait mong anak. Sige, turuan kita ng Xiaolin Flying Dagger. Kamusta? Wow, pero malakas ba tong move na to?
Siyempre malakas. Si Shaolin Flying Dagger hindi tumatama sa wala. Kahit sino kalaban, isang tira lang, patay. Wow. Gusto kong matuto. Gusto kong matuto. Sige yan, panoorin mong mabuti. Wow, ang galing naman. Turuan mo na ako. Turuan mo na. Sige yan, turuan ka ni Daddy. Heto, kunin mo muna tong patalim. Tapos tamaan mo yon. Tapos ihagis mo ng ganito. Momay, ang galing ni Daday. Si Shaolin Flying Dagger. Hindi tumatama sa wala. Nagpunta ka ba para makita si Yu Zhenchuan? Sabi ko na sa'yo, close talaga kami. Kung kailangan mo, pwede ko siyang papuntahin dito. Ano? Nagwardya ba kayo magkasama dati? Hindi naman naggordya. Pero nagbantay ng bansa, pwede na ba yon? Pagod na talaga ako. Samahan mo muna si Nyan maglaro, maliligo muna ako. Halika yan. Tuturuan pa kita ni Daddy. Tamaan mo lang. 3, 2. 1C, okay ka lang. Sino lang nagpapasok sa'yo? Huwag. Nabasa yung damit. Narinig ko kasi yung sigaw mo kaya pumasok ako. Hindi ko alam na naliligo ka. Oo, okay lang ako. Isara mo na yung pinto. CJ, Pinapalabas kita para isara yung pinto. sigurado ka bang okay ka lang? Ano bang mangyayari sa akin? Pero, Pero ano? Parang ikaw yung may problema eh. kagabi, sobra yung lakas nung kinain mong ginseng chicken soup. Labas na. Ang swerte. Yung gago, ang ganda pala ng katawan. Ano na naman tong pakialam mo? Huwag. Andito lang ako para i-double check. Sabi ko na nga sa'yo, okay lang ako. Hindi, ibig kong sabihin, sigurado ka ba? Hindi mo na kailangan kong tawagan si Zhenchuan para sa'yo. Close kami, parang magkakatrabaho. Tapos, Nananay ka yan, huwag kang mahiyang magpatulong. gago, kung gusto mo talagang tumingin sa aking naliligo, mag-isip ka naman ng mas believable na dahilan. Wala talaga, totoo. Nagdadahilan ka pa. Huwag yan. Tatay, okay lang ba si Mommy? Okay si Mommy, si Tatay halos hindi. Anong nangyari? Boss, tungkol sa pumatay sa ate mo. May bago akong nalaman. Gusto kitang kausapin ng harapan. Nasa Novano ako, nag-aalaga ng bata. Puntahan mo ako sa gate. Sage, boss. Yan, may asikasuhin pa si Tatay. Hintayin mo na lang ako dito sa bahay, okay? Sige, alis ka na. Magiging mabait si Nyan habang naghihintay. Sige, mabait. Sana naman hindi siya nakatagot nanonood sa akin. Boss Yu. Bakit siya nandito? Para sa akin kaya siya. Ayos. Ito na lang ang pag-asa ko para makaahon. Yu Zhenchuan po, boss. Tama na yan, Lao Yu. Walang ano-ano. Anong nalaman mo? Boss, itong hexagram na simbolo. Palatandaan ito ng isang lihim at masamang grupo. Ang Blood Wolf Hall. Blood Wolf Hall. Bakit ngayon ko lang ito naririnig? Sobrang sama ng ginagawa nila, pati pagbibenta ng mga bahagi ng katawan. Napakalalim ng pagtatago nila. Pero, sa labas, hindi sila kailanman nagpakilala bilang Blood Wolf Hall. Kaya mahirap silang imbestigahan. Pagbebenta ng mga bahagi ng katawan.
Kaya pala noon, nawala ng puso ang ate ko. Lao Yu, wala pang isang buwan. Ika-10 taon na ng pagkamatay ng ate ko. Dapat bago yon. Mahuli mo ang pumatay. Ako mismo ang maghihiganti para sa kanya. Para sa kanyang kaluluwa. Opo, asikasuhin ko na po ito. Sandali. Ano pa po ang gusto ninyong ipag-utos, boss? Huwag na. Ayaw ni Song Wansi na makialam ako sa mga bagay niya. Sige na. Sage. Jiang Chuan, nasaan si Boss Yu? Boss Yu. Aling Boss Yu? Yung Boss Yu ng Long Yu Group. Yun si Chuan pala? Ah, si Lao Yu. Pinauwi ko na muna siya. Ano? Alam ba? Itong araw na kita makita si Boss Yu. Ngayon, siya na ang dumalaw dito. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Huwag ka muna magalit. Hindi ako magagalit. Si Boss Yu lang ang pag-asa ko. Pinauwi mo pa siya. Eh di tatawagin ko na lang ulit siya. Tatawagin mo lang. Para bang aso mo siya. Huwag naman ganyan magsalita. Tumutulong lang siya sa akin. Jiang Chuan. Siguro, may utang na buhay ako sa iyo sa nakaraang buhay. Kaya ngayon, ikaw ang parusa sa akin ng langit. Sige na, huwag ka nang mainit. Tawagan ko na siya. Papabalikin ko. Ikaw. Jiang Chuan. Huwag ka nang makialam sa trabaho ko, ha? CJ. Yan. Tay, huwag kang magalit kay nanay. Hindi niya sinasadya na magalit sa'yo. Yan, si nanay ang galit kay Tay. Dahil lahat ito sa kay Tio Lin Chuan na masamang tao. Kung mawawala ng trabaho si nanay, lilipat na tayo ng bahay. Tay, ayaw kong tumira sa ilalim mong tulay. Huwag kang mag-alala, yan. Bukas, pupunta ako sa board meeting para tulungan si nanay. Hindi na tayo matutulog sa ilalim ng tulay. Okay, Ayos, samahan kita, Tay. Dapat dalhin mo talaga si Jiang Chuan para iligtas tayo. sige, sigurado yan. Pinky promise? Sige, Pinky promise, 100 taon, hindi magbabago. Boss Song, wala pa rin koneksyon kay Boss Yu. Magsisimula na ang board meeting. Anong gagawin natin? Kagabi si Boss Yu. Nasa harap na ng bahay ko. Pero si Jiang Chuan ang... Sige, may huling baraha pa ako. Sana'y maligtas pa ito. Tungkol sa pag-join ni Academician Wu. Kapag sumali si Academician Wu, ang tech expert, mawawala ang tech barrier ng Linyon Project. Ang buong progress ng Linyon Plan, tataas ng higit 30%. Bigyan mo lang ako ng 1 buwan, kumpiyansa ako. Makaka-raise ako ng sapat na investment. Song Wansi, board meeting ng Song Group ngayon. Anong ibig sabihin ng pagdala mo ng bata? Nung namatay ang tatay ko, binigyan niya si Nian ng 10% shares ng Song Group. Bakit hindi siya pwedeng dumalo? Nagmamatigas ka lang. Lolo, hindi ba pwedeng manatili si Nian dito? Pwede. Siyempre pwedeng manatili si Nyanyan. Halika, umupo ka rito sa lolo. Lolo, sumasabay ka rin sa kalokohan? Ilang beses ko na sinabi. Sa trabaho, tawagin ang posisyon. Song Qianshan, pinapahiya mo ako, hayop ka. Paano ka nagsasalita sa akin? Ganito ako magsalita sa'yo? Anong problema? Bibigyan kita ng mukha, tatawagin kitang lolo. Kung hindi, isa kang matandang gago ka lang. Song Lin Chuan, gusto mo bang magrebelde? Magre-rebelde ako, anong magagawa nyo? Sasabihin ko sa inyo, ang nasa likod ko ngayon ay ang Lu family. Tao na ako niyong Master Lu ngayon. Ikaw, isang. Matandang walang kwenta, gusto mo pang mangibabaw sa akin? Panaginip mo yan. Umalis ka sa hap ko. Bilisan mo. Song Wansi. Ito ang termination notice mula sa Lu Group. Bilang presidente ng Song Group, dapat mong ipaliwanag ito sa lahat. Ang pag-terminate ng Lu Group, problema nila yon. Ano nang kinalaman ko doon? Song Wansi. Si Lu Linyuan, si Young Master Lu. 10 taon kang hinabol, tapos ikaw.
Sa huli, napangasawa mo kasi Jiang Chuan. Yung panggagago ng war na yun. Kaya nga tinigil ni Lu Xiao ang kontrata natin. Nahihiya ka pa ba? Sa pagtatanggi mo ng responsibilidad dito, Kalayaan ko kung kanino ako magpapakasal. kalayaan? Kung wala ang suportang pinansyal ng Lu Group, hindi magiging ganito ka-successful ang Linyon project natin. Tapos ngayon, magsasalita ka pa ng kalayaan? Kung kaya kong iangat ang Song Group sa kinalalagyan nito ngayon, kaya ko ring iligtas ito sa krisis. Talaga? Sage, paano? Sabihin mo nga, paano? Kukuha ako ng 50 bilyong pondo sa loob ng isang buwan. Para punan ang kakulangan dahil sa pag-alis ng Lu Group. Narinig nyo ba? Katawa-tawa, 50 bilyong kakulangan? Kahit ibenta mo si Song Wansi, hindi mo mapupunan yan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay isauli sa akin ang posisyon mo bilang CE ng Song Group. Tapos makipaghiwalay ka kay Jiang Chuan. Humingi ka ng tawad kay Lu Gongzi. Sa ganitong paan, makakapagmakaawa ako sa pamilya, Lu na muling mamuhunan sa atin. Para mailigtas ang buong Song Group. Masamang tiyuhin, huwag mong pilitin na maghiwalay ang mama at papa ko. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Bata ka. Kung lalapastanganin mo pa si Momay, hindi kita palalampasin. Umalis ka nga diyan. Song Lichuan, pigilan mo na ang pagiging matapang. Hindi ako makikipaghiwalay kay Jiang Chuan. Sa puntong ito, wala ka ng pagpipilian. Iminumungkahi kong tanggalin si Song Wansi sa kanyang posisyon bilang CE ng Song Group. Ako ang papalit. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Sinuportan ko si Song Lichuan na maging bagong CE. Sang-ayon din ako. Sang-ayon din ako. Bosong, isipin mo ang mas malaking kapakanan. Hindi natin pwedeng hayaan lang na malugmok ang Song Group. Ganun talaga ang kalooban ng nakararami, wala tayong magagawa. Song Linchuan, tutulungan mo pa ba ang mga di natin kapamilya laban sa sarili natin? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Matanda ka na. Ano ka? Song Wansi, huling tanong ko na to, ang sinasabi ko ngayon. Sasang-ayon ka o hindi? Mommy, Lolo, huwag kayong matakot. Pagdating ni Daday, tiyak na hindi na mambubuli si Tito. Talaga? Maliit na bagay, umaasa ka pa ba sa iyong tatay na gwardiya na makakapaglabas ng 50 bilyon? Humph, sinabing tatay ko, dadalhin niya mamaya yung napakayamang si Ye Chuan. Talaga? Sige na, yan, huwag ka na magsalita. Huwag mong pakialaman ang mga usapin ng matatanda. Pero, nangako talaga si tatay kay Nian Yan. Tama na, Song Wansi. Huwag mong isipin na hindi namin alam nitong nakaraang 7 araw. Paulit-ulit kang pumunta sa tengda. Hinanap mo si Boss Yu ng 7 beses. Ano ang resulta? Ang resulta, hindi ka man lang nakapasok sa pintuan. Di ba? Song Wansi, pinapayuhan kita. Pirmahan mo na agad ang stock agreement na ito para sa akin. Pirmahan mo na, pirmahan mo. Masamang tito, bitawan mo na ang nanay ko, kung hindi, gagamitin ko na. Ang aking maliit na lumilipad na kutsilyo para tusugin ka. Lilipad akong Kit, lilipad, lilipad, lilipad. Humph, ngayon, ayusin ko rin ang batang ito. Pa, hindi na mag-alala si Lu Xiao sa hinaharap. Subukan mong galawin ang anak ko, gagawin kitang pulbos. Tatay, Jiang Chuan, Baby, tatay, tinatakot ng masamang ito si Mommy. pasensya na, medyo traffic sa daan, nahuli ako. Okay ka lang ba? Para lang sa 50 bilyon. Pinaparesign mo ang asawa ko. 50 bilyon lang? Isang gwardiya ka lang? Ang laki naman ng boses mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ako. Boss Yu, bakit ka rin nandito? Ang 50 bilyon, ibibigay ko. See you. Huwag nang magsalita, pirmahan mo na agad. Bakit pupunta si Boss Yu? Nahikayat ba siya ni Song Wansi? O kaya ay? Boss Yu, ang pagdating ninyo ngayon sa Song Group, para bang hinahanap ako? Sino po kayo? Boss Yu, talaga namang madaling makalimot ang mga taong marangal. Ay, nakalimutan mo na. Nag-dinner lang tayo noong 1 linggo. Ako yung si Lu Linyuan.
Yung katabi ni Luda Xiao, si Song Linchuan. Hindi kita kilala, umalis ka. Jiang Chuan, Boss Yu ay isang mahalagang bisita. Tumayo ka agad. Narinig mo ba? Nakatayo pa rin doon si Boss Yu. Ikaw, isang guard, nakaupo ka pa? Magpapaupo ako, tanungin mo kung may lakas ng loob siyang umupo. Hay! Song Wansi, ito ba ang magandang asawa na hinanap mo? Sasabihin ko sa'yo, kung masasaktan mo si Boss Yu ngayon, ayo ang magiging salarin ng Song Group. Walang masasaktan o hindi. Narito si Ji Jiang. Dapat lang na nakatayo si Yu. Wala kang karapatang magsalita. Tama na, Yu. Huwag nang magdaldal, pirmahan mo na. Sige. Boss Song, ang Long Yu Group, ay lubos na interesado sa Linyon Project ng kumpanya ninyo. Handa kaming mag-invest ng 10 bilyon. Pwede ba tayong magtulungan? Boss Yu, ibig mong sabihin 10 bilyon. Para sa 10% tubo ng Linyon? Tama. Kapag pumirma ka, 10 bilyon. Agad na ililipat sa account ng Song. Jiang Chuan, kilala mo talaga si Boss Yu? Sinabi ko na magkatrabaho kami. Hindi ka naniniwala. Yehey, si Daday talaga, superhero. Jiang Chuan, baka naman. Dating security guard ka ni Boss Yu. Nagbantay ka. Sinusuportahan ko si Song Wansi na manatiling chairman ng Song Group. Ako na ang nagsabi. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Sang-ayon ako. Ikaw? Tutol ako. Hindi tinatanggap ang tutol. Boss Song, kung wala kang pagtutol sa kontrata, maaari mo nang pirmahan. Alanginan. Boss Yu, bukas ay magkakaroon ako ng press conference para sa ating pagtutulungan. Sana'y dumalo po kayo, Boss Yu. Siguradong darating. Yuezhen Chuan, pag-isipan mong mabuti. Ang Linyon Project, hinihingi mismo ng Lu family. Kung gagawin mo ito, masasaktan mo ang buong Lu family. Kailangan bang tingnan ang mukha ng Lu family para mag-invest ang Long Yu Group? Yuezhen Chuan, masyado nang mahaba ang kamay mo. Ginoong Lu, itong si Yuezhen Chuan ay gustong sirain ang plano ninyo. Ano, hindi kaya ng aming Long Yu Group? Malaki nga ang iyong Long Yu Group, pero huwag mong kalimutan. Ito ang aming Lujia sa Dongjiang. Sa Dongjiang, kahit dragon ka, kailangan mong umikot. Kahit tigre ka, kailangan mong humiga. At ikaw pa, Song Wansi, ubos na ang pasensya ko sa iyo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Hiwalayan mo agad ang guard na ito. At takasalan mo ako bilang alipin. Kung hindi, gagawin kong ilog ng dugo ito. Walang maiiwan kahit manok o aso. Bibigyan din kita ng 3 segundo, umalis ka sa paningin ko. Kung hindi, patay ka. Ngayong nandito ako, hindi mo magagalaw kahit kalahating buhok ni Ginoong Jiang. Matatakot sa iyo ang iba, si Zhen Chuan. Pero ako, si Lu Linyuan, hindi. Sa Dongjiang, ang aming Lujia ang langit. Hexagram, may koneksyon ang Lugia sa Blood Wolf Hall. Wala na, Jiang Chuan sa Dongjiang. Hindi kayang talunin ni Boss Yu ang Luja. Mga tao, sirain ninyo ang mga kamay at paa ni Zhen Chuan. At nitong guard na si Jiang Chuan. Gawin ninyo. Anong gagawin mo? Binabalaan kita. Kapag hinawakan mo ako kahit isang buhok, gagawin kitang patay at walang libingan, kasama ang Song family. Ngayon, ikaw ang magiging patay at walang libingan. Ang galing mo, Daday. Jiang Chuan, huwag kang magpadalos-dalos. Jiang Chuan sa kapangyarihan ng Luja sa Dongjiang. Kapag sinaktan mo siya, hindi mo maiisip ang mga kahinatnan. Narinig mo ba, boy? Bakit hindi mo pa ako ibaba? Dahil magaling ka sa away. Bibigyan kita ng pagkakataong maging tao. Wala ka ng pagkakataon. Jiang Chuan, naglakas loob kang manuntok kay iyong Master Lu? Kahit ang Diyos mismo ang dumating ngayon, hindi ka na mabubuhay. Jiang Chuan, nakagawa ka ng malaking problema. Alam mo ba? Ang nakagawa ng malaking problema ay ang Lugia. Huwag mong isipin na dahil kilala mo si Boss Yu, ay pwede ka nang maging kampante. Wala sa Dongjiang ang kapangyarihan ni Boss Yu. Hindi ka niya mapoprotektahan. Hinampas mo ako, patay ka na. Kahit si Jesus hindi ka maliligtas. Sabi ko, at ikaw din, Song Wansi. Binibigyan kita ng 24 oras. Dalhin mo ang bangkay ng batang ito. Hubad, lumuhod sa harap ng aming Lujia. Kung hindi, gusto kong mawasak ang buong pamilya Song. AME, Lu, umalis ka.
Huwag kang mag-alala. Ako ang nanakit, ako ang sasagot. Yan ang pamilya Lu, ang hari ng East River. Ano ang kayang mong isagot? Boss Song, may masamang balita. Ang Kiming Company, ang supplier ng aming commercial land, ay nag-terminate ng kontrata sa atin. Ano? Ayon sa presidente ng Kiming, nag-issue ang pamilya Lu ng ban sa buong East River. Wala nang kumpanyang magbebenta ng lupa sa atin. Hahaha. Song Wansi. Wala ka na kung walang industrial land ang Linyon Project. Parang punong walang ugat, walang kwenta. Sino ka ba para magsalita? Sige, matapang ka. Titingnan ko kung paano mo siya ililigtas. Yung 10,000 hektaryang industrial land, sa press conference bukas. Panoorin ko kung paano kayo lalabas diyan. Huwag kang mag-alala. 10,000 hektarya lang yan. Ako ang bahala. Pero sa buong East River, sino ang maglalakas loob? Naibenta sa akin ng lupa at magalit ang pamilya Lu. Huwag kang matakot. Ang Tigers Roar Pavilion ay may malawak na land reserves. Sa mga lungsod sa buong bansa. Bilhin na lang natin sa kanila. Ang Tigers Roar Pavilion, parehong kilala sila ng 4 na malalaking pamilya sa Shangjin. Pangalawa lang sa Dragon Abyss, isang napakalakas na puwersa. Hindi takot ang Tigers Roar Pavilion, pero ang lupa ay kanilang core business. Bakit nila ibebenta sa akin? Ginawa ng pamilya Lu ang cutting the firewood from under the cauldron move. Talagang pinilit tayo sa sulok. Baka dapat pag-isipan natin ang kondisyon ni Ginoong Lu. Wala naman tayong koneksyon sa batang ito. Hindi natin kailangan makipag-away sa pamilya Lu dahil sa kanya. Tumahimik ka, masamang tao. Sinabi ni Daday, may paraan siya. Paraan? Siya ang may kasalanan, dapat siya ang isuko. Tama na, dahil sa akin si Jiang Chuan. Kaya nagalit si Lulin Yuan. Hindi ko siya isusuko. Yan, halika rito. Tanggalin mo ang wolf tooth necklace sa leg ni Daddy. At ibigay kay Mommy. Momay, ito po. Dalhin mo ito at hanapin mo ang head ng Tigers Roar Pavilion East River Branch. Sabihin mo sa kanya, bibilhin mo ng halagang 1 piso. Ang 10,000 hektaryang lupa sa East River. Ano? Papuntahin mo ako para bumili ng 10,000 hektaryang lupa sa halagang 1 piso. Tama. 1 piso lang. Yan. May ayusin lang si Daddy. Samahan mo muna si Mommy, okay? Ma'am. Mabait. Lao Yu. Tara na. Ano ba talaga ang iniisip ni Jiang Chuan? Pinakuha ka ng Peking Quintas para magdaya sa Huqiaoj. Hindi si Tatay Baliw, nanay, sandin mo lang. Ang sinabi ni Tatay. Yan, bata ka pa, hindi mo alam. Gaano kalakas ang Huqiaoj? Pero talagang magaling si Tatay. Sinabi niyang dadalhin niya si Yu Zhenchuan ngayon. At dumating nga, hindi siya magsisinungaling sa atin. Ito lang ang pagkakataon kong makabawi. Kahit mabigo, susubukan ko pa rin. Nanay, sasama ako sa iyo. CJ, Lao Yu mag-ipon ng mga tao. At imbestigahan ng gusto ang pamilya Lu, alamin ang bawat galaw nila nitong mga nakaraang taon. Opo, Panginoon. Li Huishang, sila yung nagpupumilit na makita ka sa harap ng pinto. ikaw ba ang tagapamahala ng Huxiaoji Dongjiang Branch? Si Li Haizhang. Ako ang presidente ng Song Group ng Dongjiang. Song Wanxi. Ito ang aking business card. Hindi ako interesado kung sino ka, umalis ka na. Li Haizhang, narito kami para magnegosyo. Maliit na Song Group, anong karapatan? Ang makipagnegosyo sa Huqiaoj, umalis na kayo. Tito, huwag mo kaming paalisin. Si Tatay ang nagsabi sa amin na hanapin kayo, mayroon pa kaming patunay. Tingnan mo. Saan ito nanggaling? Ito ang patunay mula kay Tatay, sinabi niya kapag mayroon nito. Makakabili kayo rito ng 10,000 hektarya sa 1 piso. Totoo ba ang sinabi ng batang ito? Ganito nga ang sinabi ng aking asawa. Pero kung negosyo ito, ang 10,000 hektarya ng kumpanya ninyo. Aminin namin sa market price. Sa sinabi mo, parang dapat pa akong magpasalamat sa inyo. Tito, walang anuman. Tumahimik kayo, ang lakas ng loob ninyo. Mangdaya sa Huqiaoj. Li Haizhang, nagkakamali ka siguro. Hindi kami mga manluloko. Ano ang pagkakamali? Dakpin ninyo sila.
Bitawan mo ang nanay ko, kung hindi, papatayin kang tatay ko. Yan. Ang tatay mo, AME, naglakas loob magdala ng huwad na kwintas sa aming Tigers Roar Pavilion. Kahit hindi siya pumunta, hindi namin siya palalampasin. Boss Song, ano ang gagawin? Mukhang baliw na talaga ako. Naniniwala pa ako sa kasinungalingan ni Jiang Chuan. Ngayon ka pa nagsisisi. Huli na, ang mga manlolokong ito. Malaki man o maliit, putulin ang mga paa at kamay upang ipakita ang kapangyarihan ng Tigers Roar Pavilion. Li Huizhang, ang bagay na ito. Huwag lamang sila sa anak ko ba? Pakawalan mo sila. Masamang tiyuhin, ibalik mo ang gamit ng tatay ko. Ibalik? Sige. Kunin mo na. Chief Long. Chief Long. Chief Long. Mga bulag, alam mo ba, na muntik ka nang magdulot ng malaking kapahamakan? Malaking kapahamakan? Ang mga taong ito ay pumunta sa Tigers Roar Pavilion para manloko. Talagang pagkukulang ko ito. Ayusin ko na sila ngayon. Tumahimik ka. Mag-ingat ka sa salita mo. Chief Long, tiyak na may pagkakamali dito. Gusto ko lang bilhin ang lupa ng Tigers Roar Pavilion. Walang balak manloko. Ito bang panganglobo? Ikaw ang nagdala? Ibinigay ito sa akin ng asawa kong si Jiang Chuan. Si Jiang Kuan ang asawa mo? Si Jiang Kuan ang tatay ko. Siya ang nag-utos kay nanay na dalhin itong Fanglobo. Paumanhin, Chief Long. Nagkamali kami. Aalis na kami. Sandali. Nagkagulo kayo sa Tigers Roar Pavilion. Tapos alis na lang? Tumahimik ka. Ano ang gusto ninyong gawin namin? Gusto kong bilhin ang 10,000 hektaryang lupa sa Dongjiang ng Tigers Roar Pavilion. 10,000 ektarya sa Dongjiang? Naiintindihan ko. Iulat ko ito sa itaas. Umuwi muna kayo at maghintay ng balita. Pakibilisan naman po, Chief Long. Bukas na ang press conference ng Song Group. Sige. Tiyuhin, bilisan ninyo ha? Chief Long, pinabayaan mo lang silang umalis? Tumahimik ka. Hangal na aso ka. Yung 3 guhi sa ngiping ito, mismong guro ang gumuhit. Utos ng guro, ang may ngiping ito, paang guro na rin. Totoo ang ngiping ito, pero napakahalagang sagisag. Paano napunta sa isang maliit na manugang ng pamilya Song? Hindi mo na problema yan. Bulag ka. Hintayin mong matanggal ka sa trabaho. Guro, yung taong lagi mong iniisip, nakita na. Nasaan na yung walang utang na loob na si Jiang Chuan? Sa Dongjiang, guro, mukhang ikinasal na siya. Ano? Ikinasal? Yung sagisag, dinala ng asawa niya. Ayos lang. Kunin na lang natin. Kanselahin lahat ng plano. Mag-book ng eroplano. Pupunta ako sa Dongjiang. Sige. Hindi ka pumunta sa Tigers Roar Pavilion? Pumunta ako. Pero pinag-initan ako ni Li Huizhang. Muntik pang mabali ang mga buto ko. Gusto niyang mamatay. Tapos, may dumating na isang Chief Long. Pero kinuha lang niya ang ngipin. Si Long yun po yun. Kung kinuha niya, huwag kang mag-alala. Sa press conference bukas, siguradong ibebenta niya sa iyo ang lupa. Sige na. Mabait naman si Chief Long. Pero hindi niya sinabing makikipagtulungan siya sa akin. Samahan mo akong uminom. CJ. Tara, tagay. Hi. Jiang Chuan, bakit kaya? Laging may kalaban? Gusto ko lang tuparin ang huling habili ng tatay ko. Palakasin ang pamilya Song. Lasing ka na. Tulungan kitang matulog. Ay, hindi. Tulog na si Nian Nian. Ayokong maamoy niya ang alaksakin. Sa kwarto mo na lang. Tara. Nanay, tatay, magkakapatid ba ako? Wansi, kung nahihiya ka.
Ang press conference na ito ay pansamantalang hindi muna itutuloy. Pagkatapos makuha ang lupa ng Baker's Roar Pavilion. Hindi pwede. Kung biglang kakanselahin ang buong mundo ng negosyo sa Linyon Project. At sa aming Song Conglomerate ay mawawala ng tiwala. Mga kagalang-galang na panauhin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako si Song Wansi, ang presidente ng Song Conglomerate. Song Wansi. Sa press conference ngayong araw, ako ay magsasalita bilang tinatawag ng Song Conglomerate. Upang ipahayag ang tatlong bagay. Una, ang Song Conglomerate ay opisyal na tatanggap ng 10 bilyong puhunan mula sa Dragon League Group. Mula ngayon, kami ay magtutulungan upang isulong ang pagpapaunlad ng Linyon Project. Pangalawa, ang siyentipiko na nangunguna sa larangan ng renewable energy. Academician Bukanjang ay opisyal na magiging Chief Technology Officer ng Song Conglomerate. Siya ang mamamahala sa lahat ng aspeto ng pagpapaunlad ng Linyon Project. Boss Song, sa pagkakaalam ko, ang Linyon Project ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10,000 hektaryang lupa sa East River. Ngayon dito, puro pera at teknolohiya ang pinag-usapan mo. Bakit hindi mo pag-usapan ang tungkol sa lupa? Ang usapin sa lupa ay wala sa agenda. Press conference ngayong araw. Boss Song, bigyan mo kami ng isang malinaw na sagot. Meron ba talagang 10,000 hektaryang pang-industriyang lupa ang Song Conglomerate para magamit sa Linyon Project? Ang malinaw na sagot na yan, hindi niya kayang ibigay sa iyo. Song Wansi, inutusan kitang dalhin ang bangkay ni Jiang Chuan, hubad at lumuhod sa labas ng pintuan ng aming Lu family. Pero dito ka nagpapa-press conference? Wala kang paggalang sa sinabi ko. Ano? Lu Linyuan, hindi ka welcome dito. Ngayong araw, narito ako para mamuhunan. Magbabayad ako ng ₱1 para bilhin ang 70% ng Linyon Project. Ano? Ano? Nanghihina ka na ba? Pagdating ng panahon, luluhod ka sa paanan niyong Master Lu, magmamakaawa sa kanya. Naibigay ka sa kama, hindi ba mas lalo kang iyak nun? Hanggang ngayon ay umaangal ka pa rin. Yung Master Lu, ipaghiganti mo ako. Kapag nananakit ka ng aso, tingnan mo muna ang may-ari, Jiang Chuan. Ngayong araw ay ipaparamdam ko sa iyo ang halaga ng sampal na yan. Mga tao, gibayin ninyo siya. Mukhang nakalimutan mo na ang lasa ng pagkapalo, ano? Ang mga ito ay mga sundalo na buong hirap, na pinalaki ng aming Lu family. Hindi lang basta mga bodyguard. Jiang Chuan, ngayong araw, gagapitan ko ang balat mo at bubunutin ko ang mga buto mo. Tigilan mo yan. Pumapayag ako. 70% ng Linyon Project. Ibebenta ko sa iyo sa halagang ₱1. Huwag mong saktan si Jiang Chuan. Nakakatuwa naman, pero tinaasan ko na ang presyo. Ang ₱1 ito, hindi lang para bilhin. Ang 70% ng Linyon Project, kailangan ko rin ang Song family. 60% ng mga shares nito. Ikaw, Pirmahan mo to ngayon, kung hindi. Ngayon din, papatayin ko kayong dalawa ng walang libingan. bakit kailangan pirmahan to? Aray! Jiang Chuan, ang usapin ng Lu at Song family, wala kang karapatang magsalita. Lele. Hala! Dahil ako ang asawa ni Song Wansi. Umaasa pa ba kayo sa Hu Xiaoji para iligtas kayo? Paano mo nalaman ang tungkol sa Huxiaoje? Huwag mong isiping hindi ko alam. Pumunta ka sa kanila ilang araw lang ang nakalipas. Tapos pagkatapos ng ilang salita, pinalayas ka lang, di ba? Umaasa ka pa bang lalapit sila sa'yo para makipagtulungan? Panaginip lang yan. Siyempre darating sila. Ako ang nagsasabi. Ang Hu Xiaoji ay pangunahing puwersa sa Dacia. Ang Land Reserve ay pangunahing sandata ng Hu Xiaoji. Bakit nila ibebenta sa'yo ang lupa? Dahil ako si Jiang Chuan. Jiang Chuan, ang galing-galing mo talaga. Tao, kahit ang Hu Xiaoji ay magbibigay ng respeto sa'yo. Tama nga ang sinabi mo. Ang aking Huxiaoje. Ay talagang magbibigay ng respeto kay Jiang Chuan. Hoy, yang babaeng yan. Sino ka ba? May kaapatan ka bang magsalita dito? Tumahimik ka. Ito ang pinuno ng Hu Xiaoji. Si GNG, Su Mingwei. Pinuno Su, buti na lang dumating ka. Ang taong ito na si Jiang Chuan. Nagmamalaki, nagsasabing bibilhin niya ang lupa ng Hu Xiaoji mo. Ganoon ba? Si Jiang Chuan ang nagsabi. Yang si Jiang Chuan na, to ang nagsabi. Sino ang hindi alam na ang Land Reserve ay pangunahing asset ng Hu Xiaoji? Gusto niyang bunutin ang ugat ng Hu Xiaoji mo. Pinuno Su, huwag kang makinig sa paninirang puri ni Lu Linyuan. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Jiang Chuan. Ikaw si Song Wansi, maganda ka pala talaga. Ayon kay Jiang Chuan, ibebenta niyo ang lupa sa Song Group. Payag ka bang ibenta sa amin, Master Su? Nakita mo na, Master Su, may masamang balak sila.
Pwede akong magbenta ng 10,000 hektarya, industrial land sa East River. Sa Song Group, pero kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon ko. Sumingwei, huwag kang magpakalabis. Pirmahan na lang natin. Bakit may kondisyon pa? Jiang Chuan. Basta payag siyang magbenta sa atin. Kahit anong kondisyon, okay lang. Tumahimik ka na. Master Su, sabihin mo lang ang kondisyon mo. Sabi ni Jiang Tuan, ₱1 lang para sa 10,000 hektaryang lupa sa East River. Ganito na lang ang presyo. Ano ang kailangan kong gawin? Simple lang, kailangan mo lang. Makipaghiwalay kay Jiang Tuan. Ibigay mo lang siya sa akin. Master Su, nagbibiro ka ba? Kailangan ba kitang turuan kung paano ako gumawa ng desisyon? Master Su, Jiang Chuan. Asawa ko siya at ama ng anak ko. Kaya, Gusto mong dagdagan ang presyo. hindi ko ipagpapalit ang pagsasama namin para sa lupa. Sumingwei, tama na ang biro mo. Swerte ka talagang babae. Ang desisyong ginawa mo ngayon, ang pinakamatalinong desisyon sa buhay mo. Ano ang ibig mong sabihin? Maintindihan mo rin sa hinaharap. Ito ang kontrata para sa paglilipat ng lupa. Magpadala ka ulit ng ₱1 sa account ko. Ang 10,000 hektaryang lupa sa East River South ay sayo na. Master Su, baka nagkakamali ka. Sinabi ko na kanina, hindi ako makikipaghiwalay kay Jiang Chuan. Dahil diyan, karapat dapat ka sa lupa. Master Su, hindi maganda to. Pwede bang bigyan mo ng konting respeto ang pamilya namin? At huwag ibenta ang lupa sa Song family? Respeto sa pamilya mo. Anong karapatan mayroon ang pamilya mo? Para bigyan kita ng respeto. Master Su, ang pamilya namin ay malapit sa Zhao family ng kapital. At sinusuportahan nila ang Linyon Project. Sigurado ka ba? Nang babanta ka sa aking gamit ang Zhao family. Hoy, huwag kang magulo. Seryosohin natin to. Ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo. Mabait ako, di ba? Su, ang Pangulo, ikaw at ang Jiang Chuan na ito. Ano talaga ang relasyon ninyo? Na, anong relasyon? Ang hayop na lulinyuan na yan. Sinadya talagang guluhin. Lulinyuan. Paulit-ulit mo akong inaapi, asawa ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Ngayon, sisirain ko ang mga hita mo. Jiang Chuan, tapos ka na. Ngayon, talagang tapos ka na. Masama ka. Isinuka mo ang nagpakain sa'yo. Dalhin nyo na ang patay na asong ito. Kung hindi, babaliin ko rin ang hita mo. Jiang Chuan, napaka-impulsibo mo naman. Binali mo ang hita niya, siguradong hindi titigil ang mga Lu. Sa pagkakataong ito, dapat hahanapin na ng pamilyang Lu. Ang kanilang nasa likod, di ba? Jiang Kuan kuya, ang gwapo mo, gusto na kita. Hoy, ikaw ang bida ngayon. May lupa, tao, at lahat na. Umakyat ka at magbigay ng pangwakas. Mga kasama, may huling anunsyo pa ako. Sa 1-0 at 1-2, ang Song Group sa South District. Sa bagong lokasyon ng Linyon Project, magkakaroon ng groundbreaking ceremony. Inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo. Tatay, ipaghiganti mo ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko siyang pira-piraso. Pangulo, nakuha na ang impormasyon ni Jiang Chuan. Siya pala ang kapatid ng babaeng yon. Kapatid ng sino? Zhao, nahanap ko ang kapatid ng babae. Na ginamit na pampasigla sa medisina ng binata noon. Nasa East River siya. Bantayan siya ng mabuti. Huwag nang mawala ulit siya. Papunta na ako. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat ng paghahanda. Umupo ka. Ano talaga ang relasyon mo at ni Sumingwei? Di kami close. Talagang di close. Huwag kang kabahan, di ito ang unang araw na alam ko. Manloloko ka. Hoy, may kinikilingan ka. Paano ako manloloko? Sinabi ko sa'yo, di ako makikialam sa buhay mo. Kaya huwag kang magtago. Ikaw at si Sumingwei. Hanggang saan na ba kayo? Talagang di close. Di close. Kahapon, dinala ko ang iyong pangil sa sangay ng Teacher's Roar Pavilion. Ngayon, dumating na si Sumingwei. Di ba iyon close? Ang kwintas na lobo ay akin, ako ang nakapulot. Ginawa ko lang ito ng walang pag-asa. Kaya pinapunta kita. Bakit niya ibinebenta sa akin ang 1,000 hektarya sa ₱1? At pinapahiwalay pa tayo? Hindi ko alam. Napansin mo rin?
Medyo may sira ba ang ulo? Sinabi ko na yan dati. May sira talaga ang ulo niya. Hahaha. Sandali, ako ba ang pinag-usapan ninyo? May sira talaga. Hahaha. Sandali. Ako ba ang pinag-usapan ninyo? Anong ginagawa mo rito? Sabi mo hindi kayo close, bakit siya pumunta dito sa bahay? Paano ko malalaman? Ha? Siyempre, hinahanap kita. Hay. Bosong, kailangan mong tumanggap sa akin. Tanggapin ka. Galit na galit sa akin ang pamilya Lu. Nakita mo kahapon. Kailangan ko si Jiang Chuan para protektahan ako. Hoy, huwag kang magdrama. Ang pamilya Lu, paano nila magagawa magtiganti sa Panginoon ng Figures War Pavilion? Hindi ba? Mas mabuti na ang handa. At babae lang ako, mahina. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Kahit gusto kong ipagtanggol ka ni Jiang Chuan, si Nian ay kailangan ang kanyang ama. Su, magpapadala na lang ako ng mga gwardya sa iyo. Huwag na, masyadong abala. Dito na lang ako titira. Dito na lang ako titira. Wala nang bakanteng kwarto dito. Makikisama na lang ako sa kwarto mo. Titira ako kasama si Nian. Para may kwarto ka. Hoy, masyadong abala yan. Boss Song, sige, hindi na ako magpapakumbaba. Nga pala, Boss Song. Gusto kong hiramin si Jiang Chuan. Wala kang tutol, di ba? Bahala kayo. Sige, hindi na ako magpapakumbaba. Hoy, kung may sasabihin ka, sabihin mo na maayos. Huwag kang manghipo. Nandito ang asawa ko. Tama na, ako ang Panginoon ng Tigers Roar Pavilion. Hindi ko ba malalaman na peke ang kasal ninyo? Seryosohan na tayo. Seryosohan na tayo. Sage, usap tayo ng seryoso. Malapit ang relasyon ng mga Lu at Xiao. Unang nakita ang dalawang pamilya na yun. Noong namatay ang ete mo. Mula noon, umasenso na ang mga Lu. Ibig mong sabihin, may kinalaman ang mga Zhou sa pagkamatay ng ate ko. Malamang, sila ang nasa likod nito. Pero yung motibo, hindi ko pa nahahanap. Bigyan mo ako ng 1 linggo, sigurado kong malalaman ko. Salamat. Salamat lang sa salita. Walang kasiguraduhan yan. Babaero. Hoy, huwag kang mambabastos. Maliit na usapan lang. Boss Song, magkasundo kami ni Jiang Chuan. Hindi ka nagseselos, no? Nagsiselos? Nabibiro ka ba? Paano ako masiselos kay Jiang Chuan? Talaga? Sige, ibigay mo na siya sa akin. Hindi pwede. Masisiyahan si Nian. Di ba, Nian? Anak ni Jiang Chuan si Nian. Ituturing ko rin siyang parang sarili kong anak. Nian. O, tita na lang ang magiging mommy mo, okay? May mommy na ako. Pero pwede ka namang maging pangalawang mommy. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Mabait ka talaga. Seryoso ako ha, tita. Nagbibiro lang ang bata. Huwag niyong seryosohin. Tara na. Ikaw ang may kasalanan. Wansi, makinig ka muna. Nian, pumasok ka muna sa kwarto. Jiang Chuan, hindi mo naman akalain. Nagsiselos ako sa iyo, no? Noong kinasal tayo. Malinaw na sinabi ko, pakitang tao lang tayo. Wansi, hindi yon ang iniisip mo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kahit na naghalikan kayo ni Sumingwei. O kaya nagtalik, okay lang sa kin. Talaga? Talaga. Wansi, Narinig mo. Pwede na akong matulog dito. Bisitahin mo ako mamayang gabi ha. tama na yan.
Mome. Mome, bantayan mo na lang si Daddy sa kwarto niya. Kaya nang matulog mag-isa si Nyan. Ano nang sinasabi mo? Wala akong pakialam. Matulog ka na. Hindi ako nagsiselos. Ayoko na mawala sa akin si Nyan. At maagaw ng ibang babae. Mukhang magkakaroon na ng dalawang nanay si Nian sa hinaharap. Ako na ang magpapakita ng initiative. May ganito akong special na aphrodisiac. Saan ka tatakbo ngayong gabi? Mabuti sa katawan ang uminom ng tubig bago matulog, Jiang Chuan. Naglagay ako ng tubig para sa'yo. Ayaw ko. Inumin mo na. Sinadyang inihanda ko, to para sa'yo. Bakit? Bakit mo inumin yon? Ikaw. Kung gusto niyang uminom, pwede naman siyang kumuha mag-isa. Kung wala naman kayong importante, Jimasu. Mas mabuting umuwi ka na at magpahinga. May groundbreaking at ribbon cutting ceremony pa bukas. Pero, ikaw, ay naku. Sinabi ko ng ayaw ko. Kung magpapatuloy ka, papaluin kita. Isang oras na, hindi pa rin tumitigil. Nakakaloka. Nakakainis. Napakinabangan pa ni Song Wansi. Gabi-gabi, hindi ka ba makapagpahinga? Wala ka bang konsiderasyon? Hindi ako sasali sa ribbon cutting ceremony bukas. Yun kasi. Ikaw ang unang nagpakita ng interes kagabi. Di ka naniniwala. May naalala ka ba? Wala akong naaalala. Aksidente lang yung nangyari kagabi. Dapat tayo. Magpatuloy na lang sa dati nating pagtrato sa isa't isa. Pero, Walang pero. At saka, hindi naman ito ang unang beses natin. Sige, pakitawag mo muna si Sumingwei. Para makapaghanda siya para sa ribbon cutting ceremony mamaya. hehe, kagabi hindi ka naman. Ganito kakalayo. Ay nako, ay nako. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Hanggang madaling araw ka kagabi. Paano ako makakatulog? Ay. Sige, ayusin mo muna sarili mo. Kailangan na nating pumunta sa ribbon cutting ceremony. Wala akong gana. Matutulog muna ako. Huwag mo akong istorbohin. Hindi pa siya gumigising. Gising na siya. Sabi niya, kulang siya sa tulog kagabi at gusto niya matulog muna. Ayaw niya sumama sa ribbon cutting ceremony. Nahihirapan pala siyang makatulog sa ibang kama. Sige, ipagpaliban ko na lang sa hapon ang ceremony. Ay, wala namang ribbon cutting sa hapon. Kung ayaw niya, hayaan mo na. Nakapirma na ang kontrata, puntahan na lang natin. Palitan ko muna ng damit si Nyan. Isama natin siya. Sige, alis na. Lin Chuan, apelido mo rin pala ay Song. Hoy, Wansi, magkakamag-anak tayo. Huwag kang magpakalabis, gago ka. Manahimik ka. Noong sinusuportahan mo si Song Wansi bilang presidente, bakit hindi ka nagsalita noon? Sabihin ko sa'yo. Huwag mong isipin dahil binigyan kayo ng lupa ng Tigers Roar Pavilion, ay maayos na ang lahat. Ngayon, papatayin ko kayong lahat, at wala kayong libingan. Bakit wala si Master Wansisu? Masama ang pakiramdam niya. Kapag dumating na si Academy Shangu, maaari na tayong magsimula ng ribbon cutting. Academy Shangu. O Song, huwag na ang mga seremonyang ito.
May sasabihin ako sa entablado. Sige po, Academician Wu. Hoy, mga kasama. May i-anunsyo ako. Aalis na ako sa Song Group. At hindi na ako muling makikipagtulungan sa Song Group. Song Wansi, mukhang hindi masyadong maayos ang signing ceremony mo. Academician Wu, bakit bigla kang hindi na makikipagtulungan sa amin? Kung may penalty, babayaan ko ng buo. Ayon sa kontrata, Academician Wu, hindi ito tungkol sa penalty. Kayo ang susi sa aming Linyon Project. Ngayon, may pera na kami, may lupa na. Kulang na lang ang suporta ninyo. Bakit ayaw ninyong makipagtulungan? wala na akong pakialam, kailangan kong magterminate ng kontrata. Ang research direction ng Linyon Project ay pareho ng sa inyo. Sa pakikipagtulungan lang namin, matutupad ang inyong malaking pangarap. At ambisyon. Ako. Wala rin akong magagawa. Takbo, may bomba. Wala talaga akong magagawa. Academician Wu, ano ang nangyayari? Isang oras ang nakalipas. May mga tao na nag-hosting sa akin. Walang paliwanag, nilagyan nila ako ng timer bomb na ito. Ito, Hoy! Ako si Wu Qianjiang. Ginawa ko na ang sinabi ninyo. Nakikiusap ako. Patayin nyo na ang bomba sa katawan ko. Pakiusap. Sa mga patay. Mas mabuti na to. Hoy! sinulinyuan pala to. Siya ang may pakana nito. Song Wansi, ikaw lahat to. Kung hindi dahil sa pakikipagtulungan mo, hindi ako mapapahamak ng ganito. Academician Wu, kalmahan mo muna. Maghahanap ako ng magtatanggal ng bomba. Song Wansi, may magagawa ba ang mga tao mo? Hindi basta-basta matatanggal ng tao ang bombang ito. Mas mabuti pa, ibigay mo na sa akin ang Songgru. Nakikita mo bang may bomba siya? Bakit ka lumalapit? Para tanggalin ang bomba. Talaga ba? Inventor ka lang. Ang lakas mo pang magsabing kayang mong magtanggal ng bomba. Lolo, bitawan mo ako. Hahanapin ko si Papa. Huwag, delikado. May bomba doon. Magtago ka na lang kasama ni Lolo. Malakas si Papa. Ipoprotektahan niya ako. Song Wansi, tawagin mo na ang asawa mong superhero para tanggalin ang bomba. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang masabugan ng todo. Huwag kang magpanggap. Bomba ito. Mahalaga ang buhay. Kaunti na lang ang oras. Bitawan mo ako. Dahil nga kaunti na lang ang oras, kaya hindi kita papayagan. Wansi. Akatawag ko lang kay Xiao Duan. Sakto. Nasa daan na siya papunta sa ribbon cutting. Malapit na siya. Duan Xinrui. Isang internasyonal na eksperto sa pagtatanggal ng bomba. Nasa Dongjiang din siya. Ayos yan. Song Wansi. Kahit sino pa ang tawagin mo, walang magagawa. Ang bombang ito, hindi talaga kayang tanggalin ng tao. Mas mabuti pa. Ibigay mo na sa akin ang Songgru. Lolo Song, huwag mag-alala. Ako na to. Xiao Duan, dumating ka rin. Lolo Song, huwag mag-alala. Ako na to. Xiao Duan, dumating ka rin. Yiduan, napakahalaga ni Academician Wu sa Songgru. At sa buong taksya. Pakiusap, tanggalin mo ang bomba sa katawan niya. Dahil nandito na ako, walang bombang hindi ko matatanggal. Pero tungkol sa bayad, Yiduan, kung matatanggal mo. Ang bomba kay Academician Wu, bibigyan kita ng 50 milyon. Naku, binigyan mo siya ng ganito karaming pera. Mas mabuti pa sana sa akin na lang. sa iyo, kaya mo bang kunin ang perang ito? Kaya mo ba talaga? Kung hindi, ako na. Sino ka ba? Kaya mo ba o hindi? Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Hindi ko alam kung ano ka. Boss Song, kung ganito, yung 50 milyong bayad, baka kulang pa. Duan, huwag mo siyang pansinin. Dagdagan ko ang bayad. Sa 1 bilyon. Dali, ilabas mo siya yan. Ayaw ko. Marunong mag-disassemble ng nuclear bomb si Daday. Hindi ako takot. Ganitong bomba, 10 kaya kong i-disassemble sa 1 minuto. Tigil. Anong sigaw-sigaw mo? Pag nagkamali, kaya mo bang panagutan? Ganitong reverse type bomb, espesyal ang disenyo.
Pag ganyan kang basta-basta maggupit, pwedeng magkaproblema. Ikaw, nagtuturo ka sa akin kung paano mag-disassemble ng bomba? Jiang Chuan, espesyalista si Xiao Duan dito. Huwag kang makialam. Wala nang oras, manahimik ka na lang. Kung hindi ko siya pipigilan, baka mawala ng buhay si Wu Qianjiang. Makinig ka na lang kay Daddy. Mas marami na akong na-disassemble na bomba kaysa sa itlog na kinain ng daddy mo. Boss Song, kung makinig ka sa kanya, alis na ako. Duan, dali na, i-disassemble mo na ang bomba. Naku, wag na kayong mag-aksaya ng oras. Ano ba? Mamamatay na ako sa pagsabog. Bilis, bilis, bilis. Pakiusap, bilis na. Nakita mo? Yan ang tinatawag na profesional. Duan, buti na lang nandito ka. Yung 1 bilyong bayad, ipapadala ko na sa account mo mamaya. Bakit gumalaw ulit? Duan, ano nang nangyari? Anong nangyari? Mali ang pinutol niyang wire, kaya na-trigger ng maaga. Akin na. Huwag kang alis. Giant Chuan, sasabog na ang bomba. Saan ka? Saan? Magdi-disassemble ako ng bomba. Giant Chuan. Giant Chuan. Bomba na hindi ko kayang i-disassemble. Ano ba si Jiang Chuan? Ngayon si Song Wansi ay masasabog din. Mamatay. Mamatay kayong lahat. Arj. Arj. Nadisarm ko na. Nadisarm ko na. Ano ba? Bakit ganyan ka, Bisa? Ako. Ano nang nangyari? Nadisarm ko na ang bomba. Ikaw. Kamay lang ang ginamit mo para disarmahin ang bomba? Ha? Para sa akin, ang reverse type bomb na yan, parang laruan lang. Sabi ko na nga ba, kayang-kayang tatay ko mag-disarm ng nuclear bomb, ayaw niyo maniwala. Nye, nye, nye. Tumigil na ang timer. Wansi, yan lahat ay dahil sa akin. Nakatsamba lang yung lalaking yan. Dahil sa iyo? Bakit ka tumakbo nung una? Boom! Duan Sinrui. Umalis ka na dyan. Ang kapal ng mukha ng mga Lu. Reverse type bomb pa ang ginamit. Lulusubin ko sila. Huwag. May batas tayo ngayon, wala tayong ebidensya. Hindi pwedeng magiganti ng sarili. At saka, malakas ang koneksyon ng mga Lu sa likod, hindi natin kaya. Aray. Ginoong Jiang, hindi ko malilimutan ang pagligtas mo sa buhay ko. Huwag masyadong magpasalamat. O kaya, manatili ka na lang sa Song Corporation. Mamamatay. Dapat talaga akong manatili. Boss Song, tara na. Ikaw ang bahala. Giant Chuan, gusto kitang kausapin. Ano ba yon? Bukas na lang. Ngayon na, hindi ba pwede? Gusto ko lang malaman, sino ka talaga? Bakit mo kilala si Yuzen Chuan? Nakakadena ka kay Sumingwei at kahit ang reverse type. Bomba, kayang-kaya mong disarmahin. Ah, yan. Mahaba ang kwento at pagod na ako ngayon. O kaya, pumasok ka sa kwarto ko tulad kagabi. At mag-usap tayo hanggang umaga. Bastos, sino nang gusto makipag-usap hanggang umaga sa'yo? Hoy, Ano nang ginagawa mo rito sa ganitong oras? bakit ka gising? Saan ka pupunta sa motor? Lulusubin ko ang buong angkan ng mga Lu. Alam ko namang ganyan ang gagawin mo. Kaya para dito, matagal ko nang. Nandiyan na ako para sa'yo. Tara na, lipulin natin ang buong pamilya Lu. Pribadong tahanan ito ng mga Lu, bawal ang hindi inaanyayahan. Jiang Chuan, ano ang gusto mong gawin? Papatayin ko ang buong pamilya mo. Nasaan ang mga bodyguard? Mga bodyguard. Huwag ka nang tumawag. Ang mga bodyguard ng pamilya nyo. Patay na silang lahat. Wala dito ang ibang miyembro ng pamilya Lu. Si Lu Linyuan lang ang nandito.
Tatanong ako, sasagot ka. Kung magsisinungaling ka o hindi sasagot, pupugutan ka agad ng ulo. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko, sumalubong siya sa isang napakahalagang tao. Anong klaseng mahalagang tao? Ang alam ko lang, galing siya sa kabisera. Laging sila lang ang nag-uusap. 9 na taon na ang nakalipas. Ang pamilya niyo bang mga luang pumatay? Sa isang babaeng nagngangalang Jiang Mengmeng. Jiang Mengmeng? Sino ka talaga? Aray, Sagutin mo ang tanong. wala akong kinalaman diyan. Ang trabaho ko lang ay kidnapin siya. Paano siya namatay? Talagang hindi ko alam. Kasabwat ka, dapat kang mamatay. Sundin ang lead na ito. Lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng ate ko. Walang dapat makatakas. Opo. Linyuan. Linyuan. Imbestigahan mo ito. Sino ang may gawa nito? Opo. Anak ko. Linyuan. Linyuan, anak ko. Amo, investigado na po. Walang natagpuang buhay. Wala ring nakuhang kapaki-pakinabang sa footage ng CCTV. Mga walang kwenta. Imbestigahan ninyo. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Gamitin ang anumang paan. Hulihin ninyo ang pumatay. Opo. Hindi mapalagay ang kaluluwa ng anak ko. Malinaw na may hindi natupad. Ang pinakamahalaga sa iyo noong buhay ka pa, yung Song Wansi. Siguradong ipapasama ko siya sa iyo sa libing. Song Linchuan, halika rito. Boss Lu, hinahanap mo ako? Ha? Sino ang may gawa nito? Boss Lu, magpakalakas loob po kayo. Halika rito, may sasabihin ako. Nasaan si Boss Su? Palagi siyang nakakainis sa'yo, kaya pinauwi ko na siya. Magaling ka lang magsalita. Bosong, kakakuha ko lang ng balita. Pinatay si Lu Linyuan kagabi. Jiang Chuan. Saan ka ba kagabi? May kinalaman ba sa'yo? Hoy, hoy, hoy. Huwag kang na. Gabi ko. Hintay lang ako ng hintay sa'yo para matulog tayo. Pagkamatay ni Lu Linyuan, baka magulo ang buong Dongjiang. Kahit dumating ang bagyo, ipagtatanggol kita. Nasa labas tayo, huwag kayong magyapusan. Sa loob ng bahay, pwede na bang magyapusan? Sige na, tigilan mo yan. Bilisan natin. Baka magalit na si Lolo. Ipahahayag ko. Lolo, bakit po kami tinawag dito ngayon? Ngayon, ipahahayag kong 2 bagay. Una, si Song Linchuan, Vice Presidente ng kumpanya, ay gumawa ng mga bagay na nakasasama sa kumpanya. Ipinasya kong alisin siya sa pwesto bilang Vice Presidente. Pangalawa, mula nang maging presidente ng kumpanya, si Song Wansi, mabilis ang pag-unlad ng kumpanya. Sa loob lang ng ilang taon, ang halaga ng kumpanya ay tumaas ng husto. Desidido ang kumpanyang ituloy ang Linyun Project. Si Song Wansi, hindi takot sa hirap, ay inayos ang bawat problema. Ay maganda ang kalagayan ngayon. Tumanda na ako, pati ang lakas ay hindi na tulad ng dati. Lolo, ano po ang balak ninyo? Mas magandang ipagkatiwala ang kumpanya sa'yo, aysa sa isang matandang tulad ko. Kaya, ipinahahayag kong si Song Wansi ang magiging presidente at direktor ng kumpanya. Lolo, ano po ang nangyari? Hindi maganda. Nalaso ng matanda. Ano? Song Wansi, ang pwesto mong presidente ng Song Group.
Sa tingin ko hindi mo na maupuan. Ikaw ang naglason sa matanda. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Pwede kitang idemanda sa paninirang puri, okay? Ay, sabihin mo, buong buhay niya, hindi ako pinansin ng matanda. Pero sa huli, ako pa rin ang kailangan niya para iligtas ang buhay niya. Kung ikaw ang naglason, siguradong mayroon kang antidote. Ibigay mo agad ang antidote. Wala talaga akong antidote, pero ang taong makakalunas. Nahanap ko na para sa iyo. Ipapakilala ko sa inyo, ito si isa sa 4 na dakilang manggagamot ng Dacia, ang Poison Hand Divine Doctor. Divine Doctor Wang. Ayaw mo bang gamutin ang sakit na matandang ito? Tingnan mo, ako lang sa buong mundo ang makakagawa. Pero, malunasan ang lason ng matanda. May dalawa kang pagpipilian, o Sabihin mo, una, magpakamatay ka. Sumama kay Ginoong Lu sa ilalim ng lupa. Huwag kang magmadali. May pangalawa pa. Ang pangalawa ay, kailangan mong ipahayag sa publiko na ililipat mo ang lahat ng Songgru sa akin ng buo. Alis kang walang dala. Songlin Chuan, tunay kang walang kaluluwa. Salamat sa papuri. Ay, may 3 minuto na lang. Kung hindi mo pa ililigtas ang matanda, talagang mamamatay na siya. Pinapayuhan kitang magdesisyon ka na. 2 minuto na lang. Anong ginagawa mo? Pumapayag ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng Songgru. Aalis akong walang dala. Hindi kung nalason nila ang matanda. Maulit ito. Kahit siya pa. Anong magagawa natin? Nalason ang lolo ko. Hindi sigurado kung mabubuhay. Ako ang bahala. Tutulungan kita. Para matapos na ang lahat. Ha? Binabalaan kita. Kung ngayon ay gagalaw ka, kahit isang buho ko, hindi ko papayagan ang Divine Doctor. Nagamutin ang laso na matanda. Pagdating mo patay na siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Giant Chuan, ibigay muna natin ang kumpanya sa kanya. Para mailigtas niya si lolo. Kaya kong lunasan ang laso ni Lolo. Ha? Marunong ka rin ng medisina? Hoy, tong probinsyano, ang yabang mo. Dr. Wang, ipaliwanag mo sa kanila. Ang lason sa matanda ay Yan Wang Juming San ko. Kahit pa ang 3 doktor na kapantay ko, ay wala ring magagawa. Anong alam mo sa medisina? Nagmamalaki kang makakalunas ka? Hindi ako marunong ng medisina. Giant Chuan, kung hindi ka marunong, huwag kang makialam dito. AMM. 1 minuto na lang. Song Wansi, kung hindi mo pa ililigtas, ang matandang ito, sa susunod na taon, ay anibersaryo ng kanyang kamatayan. Pipirmahan ko na ang kontrata. Iligtas mo si lolo. Halika, halika. Huwag mong pirmahan. Sabi ko na, kaya kong lunasan ang laso ni Lolo. Hindi ba't sabi mo hindi ka marunong ng medisina? Sino nagsabing kailangan ng medisina para magpalunas ng lason? Kung hindi medisina, ano? Yabang lang? Ignorante. Kayo, tingnan niyong mabuti. Halika, Sage. Ano nangyari sa akin? Lolo, nagising ka. Nalason ka kanina. Kumusta pakiramdam mo ngayon? Mabuti. Parang bumata ako ng ilang taon. Dr. Wang, hindi mo ba sinabing ang Yan Wang Dumingsan? Ikaw lang sa buong mundo ang makakalunas? Ngayon, malakas na naman ang matanda. Nilunasan niya gamit ang dugo. Siya pala ay may katawang hindi tinatablan ng lason. May pag-asa na ang binata. Umalis ka diyan. Songlin Chuan. Nangahas kang lasunin ang sarili mong lolo. Paano ka mamamatay? Ikaw ang naglason sa akin? Anong kasalanan ng aming song, nagkaroon ng tulad mong ahas? Hoy, binabalaan ko kayo, huwag kayong magkagulo. Ako ngayon ay miyembro na ng pamilyang Lu, matanda ka. Huwag mo na akong tawaging Songlin Chuan. Ako na ngayon ay si Lulin Chuan. Kung gagalawin niyo ako, papatayin kayo ng pamilyang Lu. Songlin Chuan.
Sabi mo, close ka sa mga Lu, di ba? Ah. Oh. Kung ganon, ihahatid kita. Sa impyerno kasama si Lu Linyuan. Ikaw ang bababa para samahan ang anak ko. Boss, tulong. Babatuhin niya ako. Walang kwentang bagay, umalis ka diyan. Luzhenting, hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo ngayon din. Hindi welcome. AME dito, sa lalong madaling panahon, magiging branch na ito ng Lu Group. Ngayon, bibilhin ko ang lahat ng Song Group sa 1 milyon. Sino sa inyo ang magsasabi ng hindi, papatayin ko. At pinaghihinalaan kitang pumatay sa anak ko. Sumama ka. Wala kayong ebidensya, wala ring kapangyarihan. Bakit niyo dadalhin si Jiang Chuan? Sa Dongjiang, ang salita ng aming Lu ang ebidensya. Ang kilos ng aming Lu ang kapangyarihan. Dalhin. Huwag kang mag-alala, hindi sila kalaban ko. Master Zhao, mukhang kailangan mong kumilos. Kung makakatulong ito para sa buhay ng iyong master, siguradong huhulihin ko siya. Bata, susuko ka ba ng kusa o gusto mong? Baliin ko ang mga kamay at paa mo bago dalhin? O mas gusto mong sirain ko ang mga kamay at paa mo? At itapon ka na lang. Si Master Zhao ang chief patron ng Zhao family sa Beijing. May record siyang hindi natalo sa 100 mercenaries. Lumuhod ka at mamatay ka na. Zhou family sa Beijing. Mukhang. Gusto mong ako mismo ang kumilos. Master Zhao, wala kaming sama ng loob sa Zhou family sa Beijing. Bakit mo kami tina-target? Haha. Ang dugo sa kanyang katawan ang kasalanan. Mukhang mas mura pa nga ang sirain ang kamay at paa mo. Para sa'yo. Jiang Chuan, ano ang gagawin mo? Pupunta ang head ng Zhao family sa Beijing sa Dongjiang para sa Dragon Ascension Banquet mamayang gabi. At siya ang magiging bagong master ng Longyuan. Magagawa mong guluhin ang Zhao family? Dragon Ascension Banquet, master ng Longyuan. Tama. Magagawa mong saktan si Master Zhao? Tiyak na mapapahamak ang Song family. Mukhang kukunin ko ang buhay ni Zowie ngayon. Kunin natin ang tubo. Jiang Chuan, huwag kang padalos-dalos. Ang Zhou family sa Beijing na ang beses na mas malakas kaysa sa Lu family. Kayang-kaya tayong durugin. Sige, hindi ko siya papatayin. Maiiwasan ang parusang kamatayan. Pero hindi ang parusang buhay. Aray! Master Zhao! Master Zhao! Humarap ka sa Master Zhao. Siguradong mamamatay ka. Umalis ka dyan. Lolo, tapos na ang usapin. Ikaw na ang magpatuloy. Ipinapahayag ko. Mula ngayon, si Song Wansi ang magiging pinuno ng Song family. At siya rin ang chairman at CEO ng Song Group. Congratulations. Sumama ka sa akin sa labas, may sasabihin ako. CJ, Ilan pa bang mga bagay ang itinatago mo sa akin? anong itinatago ko? Akala mo ba tanga ako? Una, nakakapagpatalo ka kay Yu Zhenchuan. Tapos, may kung anong relasyon ka kay Su Mingwei. Nakakapag-isam ka pa ng bomba ng walang gamit. At ang pinakamalala, ngayon, ginamit mo ang dugo mo para gamutin si Lolo sa kakaibang lason. Sino ka talaga? Asawa mo. Ano mo sabihin? CJ, alam mo yun, hindi na kita kakausapin. Wangsi, hintayin mong malaman ko ang lahat ng katotohanan. Saka tayo mag-uusap ng buong katapatan. Kung hindi man lang ako habulin ng gago na to para pigilan ako, hindi. Kahit 2 beses man lang, hindi ko siya patatawarin. Nalaman na, ang Blood Wolf Hall, itinatag ni Zhao Linghai. Ipaliwanag mo. Si Zhao Ming, ang bukong na anak ng pinuno ng Zhao family. Mahina ang pangangatawan mula pagkabata. Sinabihan ng doktor na hindi abot sa 18 taong gulang. Naghanap si Zhao Linghai ng magagamot na si Wang. Gumamit ng masama. At nakamamatay na paraan para pahabain ang buhay ni Zhao Ming. Ang Blood Wolf Hall. Nagbebenta ng mga organo sa buong bansa. Ang pangunahing layunin para pahabain ang buhay ni Zuming. Tama. Ang ETMO,
dahil ang iyong katawan ay akma kay Zhao Ming. Hinuli ka ng mga Lu para gawing gamot, pinatay siya at ikaw ang sinisi. Napasok ka sa bilangguan ng walang kasalanan. Ginawa nila iyon para mas madali. Kumuha ng buhay mo bilang gamot. Pero hindi nila inaasahan na mapipili ako ng Long Yuan at maging Dragon Lord. Matapos kang magretiro, ang posisyon ng Long Yuan ay nanatiling bakante. Nagsikap ang mga Zhao, gumastos sila ng malaki para kumbinsihin ang mga elder ng War Department. Sa pagdiriwang ng mga Lu ngayong gabi, magsusuot ng Dragon Ring at mamumuno sa Long Yuan. Kaya't gawin natin ang pagdiriwang ngayong gabi. Ang huling hapunan ng mga Zhou at mga Lu. Sabi ng Patriarch ng Zhao, anuman ang mangyari ngayon, dapat kanilang hulihin. Hindi ko inaasahang magpapahuli ka ng kusa. Tawagin ang mag-ama ng Zhou, sabay-sabay ko kayong lilinisin. Tuliro, wagas mong hinamak ang mga Zhao. Mamamatay ka na, tumigil ka, mga tauhan. Hulihin agad ang tuliro na ito, paluhurin, at magmano sa aking ama. Alam kong magaling kang lumaban, nandito ako. May dalawang electric button na isa 0, 000 volts. Paano mo ito haharapin? Nakita mo ba? Ganito ang pagharap dito. Akala mo ba, ang pagiging malakas ay sasagot sa lahat ng problema? Kahit paano masasagot ka nang walang problema. Sagutin ako, hihe, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang iyong asawang si Song Wansi ay hinuli na ng mga tauhan ko. Tumawag ka ngayon sa mga tauhan mo, pakawalan ng aking asawa. Kung may bayad ka, patayin mo ako. Gagawin kong kasama sa libing ang iyong asawa, hindi lugi. Halika, gawin mo. Naglalaro ka ng apoy. Sa wakas ay nakita mo na ang katotohanan. Kung gusto mong mabuhay ang iyong asawa, lumuhod ka at kausapin mo ako. Ay, hindi ba't magaling kang lumaban? Lumaban ka ba? Kung may nawala kahit isang buhok sa asawa ko ngayong gabi, gagawin kong dagat ng dugo ang lugar na ito. Tanggapin mo na, ang tulad mong hamak, buong buhay, ay tatapakan ko lang. Bibilang ako ng 3. 1. Tatlo lang ang mga anak mo. Ito na ang huli mong anak. Ito na ang huling dugo mo, kaya ka o hindi. Papatayin ko ba siya o hindi? Pakawalan mo ang anak ko. Kung hindi, papahamakin ko agad ang asawa mo. Mukhang hindi mo talaga gusto itong bunso mo ah. Sagipin mo ako. Gagawin kong impyerno ang buhay ng asawa mo. Akala mo okay lang nang nakuhanan ang cellphone? Tawagan. Gusto kong panoorin ni Jiang Chuan kung paano laruin hanggang mamatay ang asawa niya. Huwag na tawagan, narito na ako. Wansi, okay ka lang ba? Okay lang ako, salamat sa agad na pagdating ni si Jesu at pagsagip sa akin. Salamat, Sumingwei. Huwag kang magpakapormal sa akin. Si Su Mingwei, ang puno ng Chioji. Hindi mo lang ibinenta ang lupa sa pamilya Song. Tinulungan mo pa silang kalabanin ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Siyempre, dahil gwapo si Jiang Chuan. Hahaha, hindi mo ba alam? Ang pamilya Lu, ang pangunahing sakop ng pamilya Zhao. Kung ininsulto mo ang pamilya Lu, ininsulto mo ang pamilya Zhao ng Shangjing. Ano ang kinalaman ng pag-alam? Malapit nang mawala ang pamilya Zhao ng Shangjing. Mawawala? Haha, sa gabing ito mismo. Pupunta si Zhao Zhuangshu sa Dragon Ascension Banquet dito para tanggapin ang Dragon Ring at opisyal na mamahala sa Long Yuan. Pinamalas na pagkamalima sa buong mundo, bilang bangkawin. Zhao Linghai, AME, gusto niyang maging Dragon Lord. Wala siyang pagkakataon kahit sa susunod na buhay. Jiang Chuan, Su Jesu. Umalis na tayo, narinig ko na dati na ang pamilya Zhou ng Shangjing ay magdadala ng maraming malalakas na mandirigma dito. Kung hindi tayo aalis agad, huli na. Umatay ka ng 2 kong anak, gusto mong umalis? Lahat kayo, mananatili dito. Lene. Tama siya, hindi pa tapos ang usapan, hindi ako pwedeng umalis.
Jiang Chuan, huwag kang magpakatigas ng ulo. Delikado ang sitwasyon ngayon, umalis na tayo. Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong tapusin ang pamilya Lu at Zhu, saka tayo alis. Pamilya Lu pa nga, gusto mo pang tapusin ang pamilya Zhu. Ang una ng pamilya Zhu ang magiging pinuno ng Longyuan. Aray, wala silang halaga, ah. Hintayin mo lang ako sandali, okay lang. Huwag kang mag-alala, kaya niyang ayusin ang pamilya Lu at Xiao. Pero, Kailangan mo tumutulak kay Juan. Higit pang tiwala. Hindi ako alis ngayon. Ipatawag mo ang lahat ng Zhu. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Ang mga kabataan ngayon ay napakayabang ba? Gusto kong makita kung paano mo kami na mag-ama ay pababagsakin. Zhao Zhuangshu, dumating ka rin. Zhao Zhuangshu, siya si Jiang Chuan. Ay, ang panggamot ng anak ko. Hahaha. Ang pangulo ng Zhao ay si Jiang Chuan. Pinatay nitong hayop ang anak ko. Ipaganti mo ako. Sig. Sig. Ngayon, ako si Zhao Linghai, ang hahawak ng Dragon Ring. Nakita ko na naman. Ang panggamot na magpapahaba ng buhay ng anak ko ng 50 taon. Ngayon, double pa ang saya ko. Hahaha. Pagpugayan ang Dragon Lord. Hahaha. Ibigay ko sa iyo. Ang basurang hayop na tulad mo, hindi karapat-dapat maging Dragon Lord. Mga elder ng War Department. Matapos ang masusing pagsusuri, ako ang itinalaga bilang Panginoon ng Longyuan. Ikaw, isang hamak na taga Jiangcheng. Ang mangahas na magsalita ng ganyan, hindi ka natatakot na mapatay ang buong angkan? Nababaliw ka na. Ang pagkapanginoon ng Dragon Lord, paano mo ito pinakikialaman? Wansi, mali ka. Kung sa mundong ito, may isang tao na makakapagpasya sa pagkapanginoon ng Dragon Lord, ako yon. Hahaha, Jiang Chuan. Nakakatawa ka. Napakayabang mo. Eh di tumawa ka. Pagkatapos mong tumawa, isusundo kita sa anak mo. Mula noon, dalawa lang ang paraan ng pagpili sa Dragon Lord. Una, ang dating Dragon Lord, kasama ang Dragon Ring, ang pumipili ng karapat-dapat, at direktang itinatalagang bilang Dragon Lord. Kung may aksidente, ang mga elder ng War Department ang pipili ng kandidato. At ang kandidato ay tatanggapin ng Dragon Ring bilang bagong Panginoon. Sinasabi mo, isang salita mo lang ay makakapagpasya sa pagkapanginoon ng Dragon Lord. Baka naman mas mataas pa ang katayuan mo kaysa sa mga elder ng War Department. Nagbibiro lang si Jiang Chuan. Wala kaming galit sa Zhou at Lu. Malaking araw ito para sa inyong lahat. Hindi na muna kami makakabala. Paalam. Hoy Wansi, hindi ka ba laging nagtataka sa pagkatao ko? Ngayon, nandito ang mga Zhu at Lu. Sasabihin ko sa iyo ang pagkatao ko. ano ang pagkatao mo? Ako ang Panginoon ng Longyuan. Ikaw ba ang tinaguri ang pinakamalakas sa buong mundo? Ang hari ng mga hari ng mandirigma, ang Dragon Lord. Kaya pala ang galing-galing mo. Kaya pala parang wala sa mundo. Ang hindi mo kayang gawin. Katarantaduhan. 6 na taon na ang nakalipas. Bigla na lang naretiro ang dating Dragon Lord. Wala man lang siyang naiwang kahalili. Malamang may nangyaring aksidente. Paano pwedeng ikaw yon? Jiang Chuan, hanggang ngayon. Nagluloko ka pa rin sa akin. Ama, ang babaeng ito, gustong gusto ko, ibig kong siya'y iwan. Unang pagkakataon na interesado ang anak ko sa babae, mabuti, kapag ginawa ko na siyang pampasabog sa gamot. Natural na sa iyo na ang babaeng ito, AMM, Nen, mula ngayon. Ako na ang magmamay-ari sa iyo, hahaha. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Mga tauhan, dakpin sila at Yui. Narito na ang 4 na pinakamalakas ng pamilya Zhao. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Kahit ang 4 na pinakamahusay na tagapaglingkod ng pamilya Zhao ay hindi mo kayang talunin. Mukhang, ako na mismo ang kailangang kumilos. Ang pamilya Zhu ay dapat lipulin. Dumating na ang dakilang Dragon Marshal. Ngayon ang araw ng pagbabalik ng bagong Dragon Lord. Sino ang nag-ingay dito? Kapag ako na ang naghari sa Dragon Real at naging Panginoon ng Dragon Abyss, sisingilin kita, AMEA, AMM. Ibigay mo sa akin ang Dragon Ring. Kahit ilagay pa ang Dragon Ring sa harap mo, hindi mo ito kayang hawakan. Duan Liu, ininsulto ako ng taong ito bilang Dragon Lord at tanging tagapagmana, iniutos ko sa iyo na siya'y dakpin.
Ano pang hinihintay ninyo? Sugod! Kung ako'y lalapatan ninyo ng kamay, naghihimagsik ba kayo? Ha? Mangahas kang magalit sa aming Panginoon, karapat dapat kang patayin. Hindi lang lapatan ng kamay. Siya ang inyong Panginoon? Kami ay nagpupugay sa Dragon Lord. Ay, sige na sige. Tumayo na kayo. Jiang Chuan, ikaw nga talaga ang Dragon Lord. Lanan, paano kita lulukuhin? Zhao Linghai, handa ka pang lumaban? Hahaha, di ko inasahang, nang iwan kong buhay ang hamak mong nilalang noon. May napakalaking pagkakataon ka pala, na maging tagapagmana ng Dragon Lord. Ngunit, ang kayamanang ito, di para sa iyong mababang uri. Ako lang ang karapat-dapat. Zulinghai, ikaw ba ang pumatay sa ate ko? Hahaha, pambihirang karangalan para sa kanya. Na maging pampalakas ng anak ko. Ate, sa langit, panoorin mo. Kung paano kita ipaghiganti. Hahaha, higanti, kahit Dragon Lord ka. Di mo kayang kontrolin ang Dragon Ring. Di ka makapili ng kahalili, para ka lang lalaki. Anong pinagkaiba? Kapag kontrolado ko na ang Dragon Ring. At nakuha ko ang kapangyarihan ng Dragon Lord, AME, gagawin kitang pampalakas. Zhao Linghai, ang kapal mo. Mangahas kang hawakan ang Dragon Ring. AME. May proteksyon ako ng War Department Elder sa mundo. Sino pa ang makakapigil sa lakas ng Dragon Ring kundi ako? Kontrolin ang Dragon Ring. Ay, huwag kang magpanik. Taong may masamang hangarin. Di karapat dapat humawak ng Dragon Ring. Hayaan mo siya. Hahaha, ang tulad mong taksil. Pwedeng maging pataba lang para sa amin, mga mataas na uri. Ha? Nang mamatay ang ate mo, 2 oras siyang nagmakaawa. Umiyak, humihingi ng awa. Hahaha. Bakit? Protektado ako ng Elder's Token. Di ako masasaktan ng Dragon Ring. Habang nandito ako, ang Dragon Ring. Ako ang kikilalanin nitong Panginoon. Kayabangan, isang taong malubhang nasugatan at nagretiro, paano mo? Mapapasunod ang Dragon Ring? Sinong nagsabi sa iyong nasugatan at nagretiro ang Dragon Lord? Ha? Nagpapanggap ka pa kung di siya nasugatan. Bakit siya magre-retiro? CJ, ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano ko kontrolin ang Dragon Ring. Jiang Chuan, Ano pala sa Panginoon? Pang-aasar. mabuhay ang Dragon Lord. Mabuhay ang pagbabalik ng Dragon Lord. Paano ito possible? Sinabi ko na, ibibigay ko ang buhay mo para ialay sa aking ate. Huwag mong isipin na takot ako sa iyo. Lalabanan kita. Huwag mo akong patayin, pakiusap, patawarin mo ako. Ate, may asawa at anak na ako. Ang mga taong nanakit sa'yo. Ako mismo ang naghiganti para sa'yo. Mamahina ka na. Nyanyan, noong huli mong sinabi, gusto mo akong maging ina mo, totoo pa ba yon?